Isinaboy ng biyenan ko ang isang buong mangkok ng umaalingasaw na bagoong isda sa katawan ko sabay sigaw ng, "Hampas lupang patay gutom!" Ang hipag ko naman ay humalakhak ng nakakabingi. Kinuha ko ang aking cellphone, idiniyal ang isang numero, at binawi ang 10 bilyong pisong pondo na nagpaikot sa kanilang kumpanya. Binawi ko rin ang mansion nila sa Forbes Park at ang lahat ng luxury cars na ibinigay ko. Ang pinakamasaklap na trahedya sa buhay ng isang babae ay hindi ang makapangasawa ng mahirap na lalaki, kundi ang itaya ang buong buhay at yaman para ibangon ang isang pamilyang nasa bingit ng pagkalugi para lamang pagtaksilan, tapakan, at itapon na parang basahan ng mga taong tinulungan niya. Sa loob ng 3 taon, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Nagtayo ako ng isang foreign investment fund at palihim na nagpasok ng bilyon-bilyong piso para isalba ang naghihingalong imperyo ng pamilya ng asawa ko. Iniangat ko ang asawa kong walang silbi para maging CEO at iniluklok ko ang biyenan ko bilang chairwoman. Inakala ng mga hangal na ito na ang lahat ay dahil sa likas na galing ng pamilya Vivaldi. Nilamon sila ng ilusyon ng kapangyarihan. Minaliit akong asawang ulila at walang pinag-aralan at ngayon ay nag-uwi pa ng isang socialite na tagapagmana upang maging bagong asawa na raw na ka-level nila. Ngunit kailanman ay hindi nila naisip na ang imperyong ipinagmamalaki nila, ang mismong buhay nito, ay nakasalalay lamang sa isang pitik ng aking mga daliri. Nangyari ang hapunan ng pamilya noong gabing iyon sa isang multimilyong pisong mansion sa Forbes Park, Makati. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogani ay punong-puno ng lechon, lobster, caviar, at mamahaling wine. Nakaupo sa gitna si Doña Carmela, ang biyenan ko, na balot ng diamante at perlas. Katabi niya si Miguel, ang lalaking minahal ko ng higit sa buhay ko, na mukhang kagalang-galang sa kanyang designer suit. At sa tabi niya, sa upuang dapat sana ay sa akin, ay nakaupo si Arabella, ang nag-iisang anak na babae ng isang kilalang real estate tycoon sa bansa. Masaya silang nagtatawanan tungkol sa gaganaping wedding of the century. Habang ako, suot ang lumang pambahay, ay nakatayo sa gilid ng kusina na parang isang utusan. Mahigpit na nakakuyom ang kamay sa isang ultrasound result. 6 na linggo akong buntis. Lumapit ako dala ang isang mainit na mangkok ng mamahaling nido soup para ilapag sa lamesa. Kahit manhid na ang puso ko, gusto ko pa ring gawin ang aking tungkulin bago ko sana ipaalam ang tungkol sa bata. Ngunit bago pa man lumapat ang mangkok sa lamesa, hinampas ni Doña Carmela ang gilid nito gamit ang kutsara. "Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, bulag ka ba para ilapag iyang mainit na sabaw sa harapan ng Senyorita Arabella? Balak mo bang saktan ang magiging manugang ng pamilyang ito para maghiganti, ano? Isa ka nang linta at walang silbi. Ang sama pa ng budhi mo." "Talagang ganyan ang ugali ng mga isinilang sa estero. Tama si Mama," sabat ni Miguel. "Nakakasira ka ng mood dito. Ang pamilyang ito ay binuhat namin ni Mama." Ang dakilang imperyo ng mga Vivaldi ay narating ang kinalalagyan nito ngayon dahil sa galing ko sa negosyo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isang ulilang patay gutom. Sa loob ng 3 taon, ano ba ang naiambag mo bukod sa pagwaldas ng pera ko? Si Arabella may buong pamilya at kumpanya na sumusuporta sa kanya. Siya ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ng isang CEO na tulad ko. Ang annulment papers ay nasa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na iyan, impakehin mo ang mga gamit mo, at lumayas ka rito. Huwag mo nang hintaying tumawag pa ako ng abogado para kalad ka rin ka palabas nang walang dalang ni isang kusing. Bawat salitang lumabas sa bibig niya ay tila patalim na tumagos sa aking dibdib. Dakilang imperyo ng mga Vivaldi, galing sa negosyo, nakakatawa hanggang sa nakakasuka. Hindi niya alam na ang kumpanya niya ay nalubog sa bilyon-bilyong pisong utang 3 taon na ang nakalipas. Kung wala ang dambuhalang pondo mula sa aking investment fund na palihim na isinalba ang kumpanya nila, saan siya kukuha ng posisyon bilang CEO para ipagmalaki? Akmang kukunin ko na sana ang ultrasound paper para isampal sa pagmumukha niya, ngunit ang pananahimik at ngising aso ko ay tila nakainsulto sa pagmamataas ni Doña Carmela. Bigla siyang tumayo, dinampot ang mangkok ng purong bagoong isda sa lamesa, at isinaboy ang buong malapot at umaalingasaw na likido ng direkta sa akin, hampas lupang patay gutom. "May gana ka pang tumayo riyan at ngisian ako." Isang lintang nakadikit sa pamilya ko. "Sawang-sawa na ako sa iyo. Ngayong gabi, tuturuan kita ng leksyon para malaman mo ang lugar mo. Basurang nag-aambisyong maging reyna. Mga gwardya, kaladkarin niyo ito at itapon sa labas."
Ipinagbabawal ko na makatuntong ka pa sa mansyon na ito kahit isang hakbang. Ang malamig na bagoong isda ay humampas sa aking mukha at dumaloy pababa sa aking buhok at damit. Ang nakasusukang amoy ay pumasok ng direkta sa aking ilong, na nagdulot ng matinding paghilab ng aking tiyan. Sa sulok ng silid, umalingaw-ngaw ang matinis at nakakabinging halakhak ng hipag kong si Katrina. Kawawa naman ang hipag ko, sobrang nakakaawa. Sabi ko na sa'yo kapag hindi mo ka-level, huwag kang magpumilit na kumapit sa kuya ko. Lumayas ka na! Para hindi na sumakit ang mata namin sa'yo. Ang sukdulang panghahamak nila ang tuluyang pumunit sa natitirang hibla ng aking pagpapatawad. Hindi ako umiyak. Pinunasan ko ang mga dumi sa aking mukha. Itinuwid ang aking likod at nagpalabas ng isang nakakamatay na aura na nagpatigil sa dalawang gwardya na ngayon ay hindi magawang humakbang palapit sa akin. Kalmado kong kinuha ang aking cellphone sa bulsa ng damit ko, nag-dial ng numero ng direkta sa Asia Regional Director ng aking investment fund at inon ang loudspeaker sa pinakamalakas na volume. Agad na sinagot ng kabilang linya. Hello Peter, si Isabel ito. Ngayon din, i-activate mo ang death clause sa lahat ng strategic partnership contracts sa pagitan ng ating pondo at ng Vivaldi Construction Group. Pirmahan mo ang utos na i-withdraw ang lahat ng 10 bilyong pisong emergency working capital. I-freeze mo ang lahat ng kanilang corporate credit accounts ngayong gabi. Isang malalim at sobrang magalang na boses ng lalaki ang malinaw na umalingaw-ngaw sa buong dining room. Masusunod, Madam Chairwoman. Ang International Capital Withdrawal Order ay isasagawa sa loob ng 5 minuto. Automatikong ifa-freeze ng banking network ang liquidity ng Vivaldi Group. Paano naman po ang mga naka-mortgage na assets? Magpadala ka ng opisyal na sulat na nag-uutos sa bangko, nabawiin agad ang Forbes Park Mansion na ito, at ang buong fleet ng luxury cars na nakarehistro sa ilalim ng legal entity ng ating pondo na ipinapagamit lang natin sa kanila. Bukas ng umaga, gusto kong makitang kinakaladkad si Miguel at ang pamilya niya palabas ng kalsada nang walang dala kundi ang mga sarili nila. Linisin mong mabuti. Anong kahibangan ang ginagawa mo? Sino iyang tinatawagan mo at umaarte ka pa? Anong pag-withdraw ng 10 bilyon? Nababaliw ka na ba? Bulalas ng biyenan ko. Sino bang tinatakot mo ha, babae? Akala mo ba matatakot ako sa mga peking tawag na iyan? Ang mansyon na ito ay pera ng pamilya namin. Ang kayamanang ito ay ginawa ng anak ko. Tipid at malupit akong ngumiti, pinatay ang tawag, at tumitig ng diretso sa mga mukha nilang nagsisimula nang mamilipit sa matinding gulat at kalituhan. Doña Carmela, Miguel, magpakasaya kayo sa pinakahuling marangyang hapunan sa buhay nyo. Ipinagmamalaki nyo ang pagiging magaling nyo? Mga manika lang kayong lahat na ako mismo ang nagkokontrol para sumayaw sa ibabaw ng naghihingalong tambak ninyo ng utang? 3 taon na ang nakalipas. Kung wala ang foreign investment fund ko na nag-inject ng kapital para suportahan kayo, ang kumpanya nyo ay naibenta na at naging basag na bato na lang. Binigyan ko kayo ng kayamanan at karangyaan, pero iginanti nyo ay kasamaan at sinabuyan nyo ako ng bagoong isda. Magaling! Mula sa sandaling ito, binabawi ko ang lahat. Bukas, pagdating ng sikat ng araw, maiintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng lahat at ang pinakamasahol na kahihiyan. Buong tatag akong tumalikod at naglakad palayo, hinayaan ang umaalingaw-ngaw na kulog sa langit at ang natatarantang sigaw ni Miguel nang magsimulang mag-ring ng sunod-sunod ang kanyang telepono mula sa mga tawag ng bangko. Sa labas ng gate, isang limited edition na Maybach supercar na totoong pagmamay-ari ko ang nakaparada na at naghihintay. Sumara ang pinto ng kotse, ikinukulong ang buong kabulukan ng pamilya Vivaldi sa likuran ko. Inilagay ko ang kamay ko sa aking tiyan at mariing ipinikit ang aking mga mata. Ngayong gabi, isang mabait na asawa ang namatay at isang malamig at walang awang chairwoman ang opisyal na nagising. Habang humaharurot ang supercar sa gitna ng malakas na ulan ng Metro Manila, bumalik ang isip ko sa nakaraan. Ang alaala ay isang hindi nakikitang patalim, habang pilit kong kinakalimutan, lalo nitong hinihiwa ang puso ko. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako ang taong kayang utusan ang hangin at ulan, o bawiin ang buhay ng isang kumpanya sa isang tawag lang tulad ngayong gabi. Ulila ako mula pagkabata. Namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente ngunit nag-iwan sila ng napakalaking kayamanan sa isang Swiss bank. Lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng mga abogado, sinanay akong maging isang makina ng paggawa ng pera. Sa edad na 25,
Ako ang namuno sa global underground financial ecosystem, ngunit sa tuktok ng kayamanan, ako ay isang pulubi pagdating sa pagmamahal. Ang mga lalaking lumalapit sa akin ay habol lang ang yaman ko. Dahil sa pagkasuklam sa mga pagkukunwari, itinago ko ang aking pagkatao, tinanggal ang mga designer clothes ko, at namuhay na parang isang ordinaryong office worker na sumasahod ng 20,000 pesos kada buwan para hanapin ang tunay na pag-ibig. At dumating si Miguel. Siya ang anak ng may-ari ng Vivaldi Construction Group. Iba siya sa mga mayayamang playboy. Nagpakita siya ng init ng pagmamahal, matiyagang lumusong sa ulan para payungan ako, at nangakong gagamitin ang buong buhay niya para punan ang kakulangan ng isang babaeng ulila. Ako, nakabisado ang lahat ng pandaraya at taktika sa negosyo, ay nabulag ng pekeng pag-aalaga na iyon. Nagdesisyon akong itago ang totoo kong pagkatao at pumasok sa kanilang mayamang angkan bilang isang Cinderella. Ngunit sa unang araw pa lang ng pagiging manugang ko, nalaman kong hindi ito isang fairy tale. Ang biyenan kong lalaki ay mabait, ngunit ang biyenan kong babae, si Doña Carmela, ay isang bangungot. Nanggaling siya sa isang maliit na pamilyang nagtitinda. Umangat lang ang buhay dahil nakapangasawa ng mayaman, kaya sobrang taas ng tingin niya sa sarili at labis ang pandidiri sa mahihirap. Walang magarbong kasal, walang luxury bridal cars. Tinanggal niya ang lahat ng seremonya para ipakita sa mga bisita na ang pagpapakasal sa akin ay isang kawanggawa para sa isang patay gutom. Ang pamilya Vivaldi ay 3 henerasyon ng kilala, at ngayon ay nag-uwi ng isang babaeng walang pinanggalingan. Mas mabuti pang manahimik ka sa lugar mo at maging isang masunuring aso sa bahay na ito. Ang trabaho mo ay magluto, maglaba, at bigyan kami ng lalaking apo na magmamana ng negosyo. Pagdating sa negosyo at pera, wala kang karapatang mangialam. Kinagat ko ang labi ko at nilunok ang aking mga luha. Kung babasahin ko lang ang isang account number, kaya ko siyang paluhurin sa lupa. Ngunit nagtiis ako. Tumingin ako kay Miguel. Umiwas siya ng tingin. Pabulong niyang sinabi na pagpasensyahan ko na lang daw ang mama niya. Ang kaduwagang iyon ay ang unang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ngunit pinagtakpan iyon lahat ng aking bulag na pag-ibig. Ang tunay na trahedya ay dumating saktong sa aming unang anibersaryo. Biglang namatay ang biyenan kong lalaki. Agad na inangkin ni Doña Carmela ang posisyon bilang chairwoman at ginawang CEO si Miguel. Akala nila ang pagnenegosyo ay nakaupo lang sa naka-aircon na opisina at naguutos. Ngunit dahil walang pananaw at masyadong mayabang, sa loob ng wala pang 12 buwan, mabilis na bumagsak ang Vivaldi Group. Na-delay ang mga proyekto, umatras ang mga investors, at lumobo ang mga utang nila ng bilyon-bilyong piso. Formal na nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya. Ang Forbes Park Mansion ay naging kasing sikip ng isang libingan. May mga goons na kumakatok sa pinto araw-araw para maningil. Namayat at umiyak ng umiyak si Doña Carmela at ibinuhos ang lahat ng galit niya sa akin. Tinawag akong malas na nagdala ng sumpa sa pamilya. Malas ka. Mula nang dumating ka, naging miserable ang pamilya. Bumagsak ang kumpanya. Isa kang salot. Lumayas ka sa bahay na ito at ibalik mo ang kapayapaan sa pamilya ko. Ikinulong ni Miguel ang sarili niya sa kwarto. Nagpapakalasing sa alak. Siya ay namayat. Ang mga mata niya ay mapupula. Isang gabi, nakita ko siyang gumigewang sa balkonahe ng 3 palapag at nagbabalak magpakamatay. Mamatay na lang sana ako. Tapos na ang lahat. Ang pinaghirapan ni Papa, ang titulo kong CEO. Isa akong talunan. Isabel, nawala na ang lahat sa akin. Nang makita kong nababaliw at gusto nang magpakamatay ng lalaking mahal ko, nawala ang kalamigan ng isang negosyante sa akin at natira ang habag ng isang asawa. Niyakap ko siya at nagdesisyong isakripisyo ang lahat para iligtas ang karangalan ng pamilyang ito. Nang gabing iyon, sa loob ng nakakandadong banyo, in-on ko ang aking satellite phone at tinawagan ang Underground Financial Network sa Singapore. Bumalik ang boses ko sa may absolutong kapangyarihan ng isang chairwoman. Agad na magtayo ng venture capital fund, ang Alpha Capital. Mag-inject ng 2 bilyong pisong cash mula sa account ko, gumawa ng isang dummy foreign capital flow, bilhin ang lahat ng bad debts, at magbigay ng credit guarantee para sa Vivaldi Group. Siguraduhing walang bakas na magkokonekta sa pangalang Isabel. Hayaan ninyong isipin ni Miguel na nakakuha siya ng atensyon mula sa isang dayuhang bilyonaryo. Ang 5 minutong tawag na iyon
ang nagpabago sa ikot ng tadhana. Sa pamamagitan ng 10 bilyong pisong dugo at pawis ko, nagtayo ako ng gintong hawla para ikulong ang sarili ko. Kinaumagahan, kumatok ang mga abogado ng Alpha Capital sa pinto ng mga Vivaldi, dala ang kontratang magliligtas sa buhay nila. Wala silang kaalam-alam na ang nakatagong bilyonaryong iyon ay ang mismong asawang nagpapakapagod sa kusina, nagtitiis ng mga mura at panlalait, umaasa lang na makatanggap ng isang malambing na tingin mula sa kanyang asawa. Ang inosenteng galaw na iyon ang nagbukas ng tabing para sa pinakamalupit na trahedya. May mga tao sa mundong ito na kapag napilitan sa binggit, luluhod sila na parang asong nagmamakaawa ng awa. Ngunit kapag tinapunan ng buto para makabangon, agad nilang kinakalimutan kung sino ang nagligtas sa kanila, magpapatubo ng sariling mga pangil at kuko, at babalikan para kagatin ang kamay ng taong nagpakain sa kanila. Ang mag-inang Doña Carmela at Miguel ang pinaka-nakakadiring patunay ng ganitong uri ng mga tao. Ang pagdating ng Alpha Capital ay tila isang malakas na buhos ng ulan sa tigang at bitak-bitak na lupa ng Vivaldi Group nang pirmahan ni Peter ang executive director na itinalaga ko. Ang kasunduan at maglabas ng unang emergency fund na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso upang bayaran ang lahat ng utang sa mga bangko at contractors, tahimik lang akong nakatayo sa kusina ng aming bahay. Pinapanood ko sa screen ng aking cellphone ang nakakonektang security camera sa boardroom ng kumpanya. Nakita ko kung paano nanginig si Miguel hanggang sa mabitawan niya ang kanyang ballpen. Bumuhos ang kanyang mga luha at halos yumuko hanggang sa sahig habang nakikipagkamay kay Peter sa pinakakaawa-awa at mapagkumbabang paraan. Noong sandaling iyon, nakaramdam pa ako ng awa. Naging tanga ako sa pag-aakalang matapos malagpasan ang isyong ito, na muntik na niyang ikamatay. Matututo siyang pahalagahan ng buhay at ang aming pamilya. Ngunit nakakalungkot, ang tunay na ugali ng tao ay hindi kailanman magbabago. Ang husay na hinubog lang gamit ang pera ng ibang tao ay parang gintong pintura na ipinahid sa isang bulok na kahoy. Dahil sa walang hanggang suportang pinansyal ng Alpha Capital, dagdag pa ang palihim kong pagkontrol at pag-uutos sa aking team ng mga eksperto para suriin ang merkado at makipagnegosasyon sa mga politiko, mabilis na nakabawi ang Vivaldi Group. Ang mga proyektong akala nila'y patay na ay biglang nabuhay. Sunod-sunod na mega projects, mga high-rise condominiums, exclusive subdivisions, at mga tulay na dati sa panaginip lang nakikita ni Miguel ay biglang napunta sa kanyang mga kamay ng napakadali. Bumuhos ang kita sa kumpanya na parang baha. Tumaas ang halaga ng shares nila sa Philippine Stock Exchange. Mula sa isang naghihingalong family business, ang Vivaldi Group ay mabilis na nakapasok sa listahan ng mga pinakamakapangyarihang real estate developers sa Metro Manila. At ang psikolohikal na trahedya ng mga taong walang silbi ay nagsimulang sumibol mula mismo sa tagumpay na hindi naman nila pinaghirapan. Nagbago si Miguel ng napakabilis. Ang lalaking minsang nakatayo sa balkonahe at gustong magpakamatay dahil sa utang, ngayon ay naglalakad ng may kayabangan, nakataas ang noo hanggang langit. Nagsuot siya ng mga Italian tailored suits na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Nagsuot ng Patek Philippe watch at bumababa mula sa isang Rolls-Royce na may driver na nagbubukas ng pinto para sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya, mula sa mga empleyado, business partners, hanggang sa mga sipsip sa lipunan, ay pumupuri sa kanya at tinawag siyang business prodigy, ipinanganak na leader, at ang tagapagligtas ng real estate industry. Dahil sa paulit-ulit na naririnig ang mga kasinungalingang ito, nagsimula siyang maniwala na totoo ang mga ito. Inisip niya na ang pag-invest ng Alpha Capital sa kumpanya niya ay hindi dahil sa swerte, kundi dahil nakita ng nakatagong chairwoman ang kanyang pambihirang galing sa negosyo. Lubusan niyang nakalimutan ang mga gabing umiiyak siya ng lasing. Nakalimutan niya ang kanyang kaduwagan. Sa isip niya ngayon, siya, si Miguel Vivaldi, ay isang henyong minsan lang isilang sa isang henerasyon. Nakita mo ba, Isabel? Tinatawag nila akong economic godchild ngayon, pagmamayabang niya. Yung si Peter, yung direktor ng Alpha Capital, tuwing nakikita ako, palaging nakayuko at magalang. Sabi niya, sobrang hanga raw ang chairwoman nila sa strategic vision ko. Sabi ko na sa'yo nananalaytay ang dugong negosyante sa mga Vivaldi. Naghihintay lang ng tamang panahon. Ngayon, pera, kapangyarihan, kasikatan nasa akin na ang lahat. Sa buong Maynila, sino ang hindi rerespeto
Sa pangalang Miguel Vivaldi. Tuwing nakikita ko siyang nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang silk tie at niloloko ang sarili niya sa mga walang kwentang salitang iyon, napapatungo na lang ako at nagpapatuloy sa paghihiwa ng mga gulay, sabay buntong hininga ng may pait. Ipinagmamalaki niya na iginagalang siya ng misteryosong chairwoman. Hindi niya alam na ang makapangyarihang chairwoman na may hawak ng buhay niya ay ang mismong asawang nakasuot ng lumang apron, nakakuba sa kusina para ipagluto siya ng sabaw na pampatanggal ng hangover. Anong strategic vision ang sinasabi niya? Kung wala ang team ko na nagpapadala ng detalyadong business plan sa email niya bawat linggo, kung hindi ko ginamit ang impluensya ko para umatras ang mga kalaban nila sa bidding, ano ba ang kayang gawin ng utak niyang walang laman, kundi magtapon ng pera? Ngunit nanahimik ako. Hinayaan ko siyang malunod sa kanyang ilusyon dahil akala ko iyon ang paraan para maprotektahan ang ego ng isang lalaki. Isang katangahang pananahimik na humukay sa sarili kong libingan. Kung ang ilusyon ni Miguel ay nanatili lang sa kanyang sarili, marahil ay hindi ko mararanasan ang ganoong katinding kahihiyan. Ngunit ang pinakamatinding epekto ng peking imperyong ito ay ang pagsabog ng kayabangan at pagiging matapobre ni Doña Carmela. Mula nang umunlad ang kumpanya, formal siyang pumasok sa high society. Binalot niya ng ginto ang buong katawan niya, nakipagkaibigan sa mga asawa ng mga kongresista at mga peking bilyonaryo. Nag-oorganisa siya ng mga mararangyang high tea at mahajong sessions sa loob mismo ng Forbes Park Mansion na sa totoo lang ay pera ko ang ipinambili. At sa mga party na iyon, ako ang ginagawa niyang sentro ng pang-iinsulto, isang tuntungan para iangat ang kanyang sariling class at breeding. Tingnan niyo mga amigas, itong anak kong si Miguel, tunay na muling pagkabuhay ng isang dragon. Ibinangon niya ang ₱1 bilyong imperyo sa isang iglap lang. Sayang nga lang, at nakatali siya sa isang pabigat. Dati, naawa kami kasi ulila at walang makain itong babaeng ito, kaya pinapasok namin sa pamilya. Ngayon, nakakasakit na sa mata. Tingnan niyo nga, nasa party siya ng mga donya, pero manamit parang yaya galing probinsya. Ni hindi nga makapag-Ingles, nang maayos sa mga bisita. Talagang sinisira ang imahe ng bilyonaryong pamilya ko. Kung nakinig lang sana si Miguel sa akin noon at nagpakasal sa isang socialite, di sana lalong lumakas ang negosyo natin. Kaso ito, kailangan niyang pasanin ng isang asawang walang silbi na palamunin lang. Ang mga masasakit na parinig na iyon ay tumagos sa aking mga tainga, matalas na parang libu-libong karayom na tumutusok sa puso ko. Ang mga donyang balot ng makeup at alahas ay nagtatakip ng bibig habang humahagik-hik. Tinatapunan ako ng mga tinging may halong awa at pandidiri. Nakatayo ako roon, hawak ng 2 kamay ang tray ng mainit na tsaa. Nakayuko para itago ang aking namumulang mga mata. Hindi ako pwedeng sumagot. Anumang pagtutol mula sa akin ay ituturing na kabastusan, na ugali raw ng mga walang pinag-aralan. Inakala ko noong una, kapag yumaman ulit ang mga Vivaldi, mababawasan ang pagiging masungit ni Doña Carmela na makikita niya ang tahimik kong sakripisyo. Ngunit hindi. Kapag ang mga tao ay nagkaroon ng labis na pera ngunit walang pundasyon ng magandang asal, gagamitin nila ang pera para bumili ng karapatang tapakan ang dignidad ng iba. Ang aking mga kontribusyon ay nabura. Sa kanilang mga mata, ang presensya ko sa mansyon na ito ay isang insulto sa kadakilaan ng angkan ng Vivaldi. Bulag sila sa paniniwalang ang tronong inuupuan nila ay bigay ng Diyos at silang may suot ng korona ay may karapatang durugin ang mga mahihirap. Habang lalong nagtatagumpay, lalong naging malamig si Miguel. Dumalang ang pag-uwi niya para kumain. Ang mahahabang business trips at pag-uwi ng madaling araw mula sa pakikipag-meeting umano ay naging madalas. Iba't ibang amoy ng pabango ng babae. Mga malalabong mantsa ng lipstick sa kwelyo ng kanyang polo. Nagsimula itong lumitaw ngunit hindi na niya inabalang itago. Kapag malumanay ko siyang pinagsasabihan, tinitingnan niya lang ako ng may matinding pandidiri, parang nakatingin sa basurang nakadikit sa swelas ng sapatos niya. Ano bang alam mo para makialam sa mga ginagawa ko? Sigaw niya. Alam mo ba kung gaano karaming kumpanya sa labas ang gustong makipag-partner sa akin? Ang paglabas ko para makipag-network. At ang pagkakaroon ng ilang babaeng nakapaligid sa akin ay normal lang para sa isang successful na lalaki. Nandito ka sa bahay, nakatira sa marangyang lugar. Kinakaskas ang credit card ko nang walang iniisip na problema. Kaya mas mabuti pang tumikom ka na lang at alamin ang lugar mo.
Huwag mong dalhin dito ang cheap at walang kontentong selos ng mga babaeng walang pinag-aralan para hadlangan ang pag-angat ko. Kung hindi mo kaya, mag-file ka ng annulment. Marami akong pera para ipakaladkad ka palabas dito. Ang mga salitang iyon na lumabas sa bibig ng lalaking ginastusan ko ng 10 bilyong piso at itinaya ko ang aking buong buhay para iligtas. Nadurog ng pino ang puso ko. Hindi dahil nanghihinayang ako sa pera, kundi dahil na-realize ko ang isang malupit na katotohanan. Kapag ibinaba ng isang babae ang kanyang sarili para iangat ang isang lalaki, ang matatanggap lang niya sa huli ay pangaalipusta. Ginawa kong isang halimaw ng kayabangan ng isang duwag at mahinang lalaki, at ang halimaw na iyon ay lumingon para lapain ang kanyang tagapagligtas ng walang awa. Nagtago ako sa madilim na sulok ng malaking mansyon, nilulunok ang maalat kong luha. Buhay ng isang palamunin at kahiyahiyang asawa sa loob mismo ng imperyong ako ang nagligtas. Ang European-style mansion na ito na matatagpuan sa Forbes Park na napaliligiran ng matataas na puno, may infinity pool at mga gintong estatwa ay simbolo ng sukdulang karangyaan at yaman para sa mga tagalabas. Ngunit para sa akin, isa itong kulungan na walang rehas, isang impyerno sa lupa kung saan ang aking kaluluwa at dignidad ay inuubos araw-araw. Sa loob ng 3 taong pagiging manugang, mula nang ibangon ng Alpha Capital ang negosyo nila, ang buhay ko ay formal na lumubog sa pinakamadilim na kabanata. Dala ko ang titulo ng asawa ng CEO, pero ang totoo, mas mababa pa ang katayuan ko kaysa sa mga kasambahay na pinapasweldo nila. Tinawag nila akong dakilang palamunin na nakikinabang sa kadakilaan ng isang pamilyang inakala nilang umangat dahil sa sarili nilang galing. Ang schedule ko araw-araw ay nagsisimula ng 5:00 ng umaga. Kahit may 3 kasambahay sa bahay, gumagawa ng maraming dahilan si Doña Carmela para pilitin akong gawin ang pinakamabibigat at pinakamababang trabaho. Idineklara niya na ang isang probinsyanang walang silbi, na tulad mo na hindi alam kung paano kumita ng pera, dapat matutong gumamit ng lakas para bayaran ang utang na loob sa pagpapalamon ng pamilyang ito sayo. Kailangan kong kuskusin ng sarili kong mga kamay, ang 12-dosenang hakbang ng higanteng marble stairs, plansahin hanggang sa pinakamaliit na gusot ang mga mamahaling suit ni Miguel, at ang pinakamahalaga, lutuin ang mga komplikadong putahe ayon sa panlasang maharlika na inimbento ni Doña Carmela para patunayan ang kanyang high-class na pamumuhay. May mga umaga na kailangan kong gumising ng madaling araw para magpakulo ng mamahaling bird's nest at ginseng soup na inaabot ng ilang oras. Ngunit kapag inilapag ko sa lamesa, isang patak lang ang titikman ni Doña Carmela, gamit ang kutsara, magkasalubong ang kilay na ibubuhos ang buong mainit na mangkok sa sahig. Tumalsik ang mainit na sabaw sa paa ko, na naging dahilan ng pagpula nito. Ipapakain mo ba ito sa baboy? Ang libu-libong dolyar kong ginseng, pinakuluan mo hanggang sa maging ganito katabang ang lasa. Talagang iba ang mga ulilang walang breeding at walang nagturo ng magandang asal. Lahat ng hawakan ay nasisira. Ang pagkain ng high society ay hindi para sayangin ng isang patay gutom na katulad mo. Linisin mo yan ngayon din tapos huwag kang kakaing buong araw para matuto ka. Lumuhod ako sa malamig na marmol na sahig. Gamit ang basahan, maingat kong pinunasan ang bawat patak ng sabaw. Kinakagat ang labi ko para hindi makawala ang hikbi ko. Namamanhid sa hapdi ang napasong pa ako. Ngunit paano maihahambing ang pisikal na sakit sa kahihiyan sa aking kaluluwa? Ako na isang chairwoman na iginagalang at tinitingala ng libu-libong empleyado na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar nang hindi man lang kumukurap, ay narito ngayon, nakaluhod para pulutin ang mga kalat sa lupa, nagtitiis sa pang-iinsulto ng isang mababaw at makitid na utak na matandang babae. Bakit hindi pa ako umalis? Bakit hindi ko basagin ang shell na ito at turuan sila ng leksyon? Libu-libong beses na umalingaw-ngaw ang tanong na iyon sa isip ko, pero palagi akong nagtitiis. Ang aking pagtitiis ay nag-ugat sa isang malalim na psychological trauma, ang labis na pangungulila ng isang batang ulila. Sobrang nangarap akong magkaroon ng isang buong pamilya hanggang sa puntong naging sakit na ito. Takot ako sa paghihiwalay. Takot akong aminin na ang kasal na itinaya ko gamit ang aking kabataan at buong yaman ay isa lamang nakakaawang panloloko. Ang kalupitan sa bahay na ito ay hindi lang nanggagaling kay Doña Carmela. Si Katrina, ang nakababatang kapatid ni Miguel, ay isa ring maliit na demonyita na naspoil at lumaking bastos.
Mula nang umunlad ang kumpanya, mula sa pagiging walang direksyon sa buhay, naging isang heres siya ng bilyong pisong korporasyon. Ginamit niya ang black credit card na ginagarantiya ng aking Alpha Capital Fund para bumili ng luxury brands ng walang pagdadalawang isip, bumibili ng sports car na iba-iba ang kulay kada buwan. Hindi niya ako tinatawag na ate o hipag, kundi itinuturing niya akong isang high-class na katulong. Hoy! Itong limited edition na Chanel dress ko na binili ko pa sa Paris. Natapunan ng red wine. Labhan mo yan gamit ang kamay mo. At bawal na bawal mong ilagay sa washing machine. Masira mo lang ang isang sinulid niyan. Buong buhay mo hindi mo kayang bayaran. Ay, teka, plansahin mo na rin itong silk shoes ko. Utos niya. Sabay bato ng maruming damit ng diretso sa mukha ko. Nakakasira ng araw makita yang malungkot mong mukha. Kanina lang, nagkape ako kasama ng mga kaibigan ko sa high society. Sabi nila, ang Kuya Miguel ko raw ay magaling at kasing gwapo ng artista. Bakit daw siya nag-uwi ng isang asawang mukhang probinsyana at walang kwentang katulad mo? Dapat magkaroon ka naman ng self-respect at umalis na. Huwag mo nang sirain ang imahe ng pamilya namin. Matapobre siyang naglakad palayo. Hawak ko ang mamahaling damit sa aking mga kamay. Nakaramdam ako ng matinding pagduwal. Ang mga taong nabubuhay at sumisipsip mula sa aking pawis, luha, at pera ay binibigyan ang sarili nila ng karapatan na tapakan ang dignidad ko sa pinakamalupit na paraan. Tuluyan silang nabulag ng pekeng liwanag ng kasikatan, naniniwalang ang pera ay kayang gawing dugong bughaw ang mga mababang uri ng kaluluwa. Ang pisikal na pagpapahirap mula sa biyenan at hipag ko ay hindi pa ang pinakamalala. Ang panlalamig at kalupitan ni Miguel ang siyang patalim na tuluyang pumatay sa huling pag-asa kong mabuhay. Para siyang nagkaroon ng megalomania matapos maging masyadong madali ang tagumpay. Sa mga mata niya, hindi na ako ang asawang naging kasangga niya sa hirap at utang, kundi naging isang mantsa, isang pabigat na nagpapababa ng kanyang level. Minsan, nang mag-organisa ang kumpanya ng isang appreciation party para sa mga VIP partners, maingat kong pinalantya ang isang simpleng silk dress, nagbabalak na sumama sa kanya. Ngunit hinarang niya ako sa pinto, ginamit ang pinakamapanghusga at nandidiring tingin para suriin ako mula ulo hanggang paa. Balak mong suotin iyang basahan na yan para sumama sa akin sa party? Ang mga bisita ngayong gabi ay mga politiko at mga bilyonaryo, mga taong nagdedesisyon sa buhay ng mga bilyon-bilyong pisong proyekto. Kung tatayo ka sa tabi ko na ganyan ang itsura mo at mukhang probinsyana, tatawanan nila ako sa mukha. Iisipin nila na bulag si Miguel Vivaldi para mag-asawa ng isang low-class na babae na tulad mo. Mas mabuti pang sa bahay ka na lang, magluto ka ng lugaw, at hintayin mo akong umuwi. Ang pagpapakita mo sa maraming tao ay magdadala lang ng kahihiyan sa posisyon ko bilang CEO. Isinara ng malamig niyang mga salita ang pinto sa harap ko. Nakatayo ako ng tuwid sa gitna ng malaking sala. Pakiramdam ko'y inubos ang hangin sa paligid. Ang lalaking minsang niyakap ko para pakalmahin sa mga gabing gusto niyang tumalon sa building dahil sa utang, ngayon ay nahihiya nang makitang katabi ako. Ang puso ko'y parang piniga at nadurog sa maliliit na piraso. Walang naiwang buo. Naglakad ako nang walang direksyon paakyat sa kwarto. Ikinulong ang sarili sa dilim at hinayaang tumulo ang mga luhang naubos na. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang kunin ang cellphone, tawagan ang abogado, i-activate ang mga clause para bawiin ang kapital at ibunyag ang tunay na mukha ng mga lintang ito para bumalik sila sa putikan kung saan sila nababagay. Ngunit noong gabi mismong isusulat ko na sana ang annulment papers, isang pangyayari ang nagtali muli sa akin sa impyernong ito ng ilang sandali pa. Halos isang buwan na akong nakakaramdam ng panghihina, madalas na pagduwal, at sensitibo sa amoy ng pagkain. Ang pregnancy test ay nagpakita ng 2 malinaw na pulang linya. Nakatayo ako na parang bato sa loob ng banyo. Nanginginig ang kamay na hawak ang pregnancy test. Patuloy sa pag-agos ang mga luha. Isang munting buhay. Ang sarili kong dugo at laman ay lumalaki sa aking sinapupunan. Sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, lumitaw ang bata bilang isang sinag ng liwanag. Isang angkla na pumipigil sa kaluluwa ko na maanod sa bangin ng kabaliwan. Ang instinct ng isang ina ay umusbong ng mas malakas kaysa kailanman. Ang batang ito ay ulila sa pagmamahal kahit nasa loob pa lang ng tiyan ko. Hindi ko hahayaang lumaki siya na inuulit ang trahedya ko ang walang buong pamilya. Nilusaw ko ang sarili ko sa isang bulag at pinakasinungaling na paniniwala sa mundo,
na ang pagdating ng bata ay gigising sa natitirang konsensya sa pagkatao ni Miguel. Na kapag nalaman niyang magiging ama na siya, tatalikuran niya ang mga walang kwentang party, babalik siya para protektahan kami ng anak niya, at magiging malambot si Doña Carmela dahil sa kanyang tagapagmana. Nagpa siya akong ibaon ang sikreto tungkol sa napakalaki kong kayamanan ng ilang panahon pa. Patuloy na kinagat ang labi. Nagtiis sa pang-aalipin at pambabastos. Nagsilbi bilang isang dakilang palamunin. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanila ang tungkol sa bata. Ngunit, nagkamali ako. Ang demonyo ay kailanman hindi nagiging anghel dahil lang sa isang piraso ng ultrasound paper. Ang pagtitiis ko ay hindi nagbunga ng isang buong pamilya. Bagkus, itinulak ako nito sa pinakamalupit, pinakaduwag, at pinakanakakadiring pagtataksil na hindi ko kailanman inakala. Isang bagong dula ang lihim na pinaplano ng mag-ina sa dilim. Naghahandang magpabagsak sa aming mag-ina ng isang huling, walang awang suntok. Ang paghuhubad ng maskara ay nagsimula sa pagdating ng socialite at tagapagmana na nagngangalang Arabella. Sabi ng mga tao, kapag ibinigay mo ang buong tiwala at buhay mo sa kamay ng isang taong hindi karapat-dapat, ang kapalit nito ay hindi lang mga luha, kundi ang pagbagsak ng buong sistema ng paniniwala na dati mong sinasamba. Ang pagtataksil ni Miguel ay hindi dumating ng biglaan na parang bagyo, kundi gumapang ito na parang lason na dahan-dahang pumasok sa daluyan ng dugo. Unti-unting sinisira ang peking pamilyang pilit kong pinapanatili. Mula nang malaman kong buntis ako, nilinlang ko ang sarili ko ng isang magandang kwento. Sa aking pagiging inosente, naghintay ako ng isang gabi na uuwi ng maaga si Miguel, na walang amoy ng mamahaling alak at pabango ng ibang babae, para maiabot ko sa kanyang mga kamay ang ultrasound result. Ngunit ang gabing iyon ay hindi kailanman dumating. Sa halip, ako pa mismo ang nagbalat ng pinakaduwag at pinakamaruming katotohanan sa likod ng kagalang-galang na maskara bilang CEO ng asawa ko. Kinahapunan, bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Nililinis ko ang private home office ni Miguel. Isa itong restricted area kung saan lagi niyang ibinibilin sa akin na pwede ko lang linisin kapag wala siya. Habang kinukuha ang mga basurang papel na nakakalat sa sahig, aksidente kong nahulog ang kanyang designer suit jacket na nakasabit sa likod ng upuan. Isang maliit na red velvet box ang nahulog mula sa panloob na bulsa at gumulong sa carpet. Pinabilis ng instinct ng isang babae ang tibok ng puso ko. Pinulot ko ang maliit na kahon at bumukas ang takip nito. Sa loob ay hindi isang regalo para sa akin, para sa paparating na anibersaryo ng kasal namin. Isa itong diamond necklace mula sa Cartier na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso kasama ang isang maliit na card na umaalingasaw sa matapang na pabango. Sa card nakasulat ang pamilyar na pirma ni Miguel, para kay Arabella, ang aking anghel. Hihintayin ko ang araw na pormal kang papasok sa pamilya Vivaldi at magiging nag-iisang reyna ng buhay ko. Nanginig ng matindi ang mga kamay ko at nahulog ang velvet box sa sahig. Ingnam, ban, ang kumikinang na mga diamante ay naglabas ng malamig na liwanag na parang libu-libong kutsilyo na tumutusok sa aking mga mata. Arabella. Ang pangalang ito ay madalas na lumilitaw kamakailan sa mga financial news pages. Siya ang nag-iisang anak na babae at tagapagmana ng Far East Land Group, isang tunay na pamilya ng mga bilyonaryo na dekada nang nakabaon ng ugat sa industriya. Isang tunay na makapangyarihang angkan na palaging pinapangarap na makasama ng mga nouveau rich, bagong yaman, dahil sa utang, katulad ng pamilya Vivaldi. Kaya pala ang mahahabang business trips at ang mga gabing hindi umuuwi si Miguel dahil daw sa trabaho ay hindi para sa negosyo ng kumpanya. Siya ay abala sa pagluhod at pagsipsip, abala sa paghabi ng sapot ng pag-ibig para makapasok sa pamilya ng mas makapangyarihang angkan. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Pakiramdam ko'y nanlalamig ang buong katawan ko, kahit mainit ang temperatura sa loob ng bahay. Hindi pa iyon natatapos. Nakarinig ako ng tunog ng makina ng kotse mula sa labas ng gate. Umuwi ng mas maaga sina Doña Carmela at Miguel kaysa sa inaasahan. Nagmamadali kong pinulot ang diamond box at ibinalik sa bulsa ng suit jacket, mabilis na lumabas papunta sa pinto para bumaba sana. Ngunit nang hawakan ko ang doorknob, ang mga salitang narinig ko mula sa pasilyo ang nagpako sa mga paa ko sa sahig. Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Doña Carmela
dala ang labis na kagalakan ng isang taong nakahukay ng ginto. Miguel, makinig ka kay mama. Siguraduhin mong hindi makakawala si Arabella. Ang Far East Land ng pamilya nila ay may lupain sa buong Pilipinas at ang papa niya ay may malakas na boses sa business association at sa gobyerno. Kung mapapakasalan mo siya, ang Vivaldi Group natin ay tunay nang makakapasok sa elite circle. Wala nang mangangahas na tawagin tayong mga bagong yamang tsaka. Ang Alpha Investment Fund na yan, oo maraming pera. Pero in the end, foreign partners lang sila. Hindi nila maibibigay sa atin ang political at social foundation gaya ng pamilya ni Arabella. Huwag kayong mag-alala mama, naiintindihan ko. Patay na sa akin si Arabella, sagot ni Miguel. Kahapon lang, binilhan ko siya ng diamond necklace. Pumayag na siyang kausapin ang papa niya para ipasok ang kumpanya natin sa mega city project nila sa South. Kapag naging successful ang project na yan, opisyal na aakyat ang pangalan ko sa mas mataas na level. Pati ang papa niya. Bilib sa akin. Bata pa raw ako, pero napakagaling ko na at nagawang ibalik ang bilyong-pisong imperyo. Very good, yan ang paboritong anak ni mama. Pero paano mo aayusin ang sagabal sa ibaba? Tuwing nakikita ko ang madilim at probinsya ng mukha niyang si Isabel, kumukulo ang dugo ko. Habang hawak niya ang titulo bilang manugang ng mga Vivaldi, nararamdaman kong napapahiya ako sa mga donya. Kailangang palayasing agad yan para luminis ang daan at maiuwi na natin si Arabella. Ang pamilya nila ay galing sa high society. Hindi nila matatanggap kung tatawaging kabit ang anak nila. Ako na po ang bahala, mama. Nagpapagawa na ako ng annulment paper sa abogado. Ulila lang si Isabel, sobrang bait hanggang sa pagiging tanga, at wala siyang pera kahit 5 duling. Ilang taon na siyang kasal sa akin, pero palamunin lang. Wala man lang naiambag, kahit isang ladrilyo sa bahay na to. Bibigyan ko siya ng 500,000 pesos bilang danyos para sa kabataan niya. Tapos, papalalayasin ko na siya. Kung magmamatigas siya at ayaw pumirma, gagamitin ko ang legal team ng kumpanya para ipitin siya hanggang sa mawalan siya ng daan para mabuhay. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, paano siya lalaban sa isang CEO na katulad ko? Tama yan. Palayasin siyang walang dala. Ang yaman ng mga Vivaldi ay pinaghirapan mo. Hindi pwedeng mapunta kahit 1 sentimo sa lintang yan. Tatawagin ko si Katrina mamaya. Magtutulungan kaming mag-iina para ipitin at laitin siya para mapilitan siyang umalis mag-isa dahil sa kahihiyan. Bawat salita nila ay tumagos sa kahoy na pinto at malinaw na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Tinakpan ko ang bibig ko. Mariing kinagat ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sariling dugo para lang mapigilan ang paglabas ng anumang hikbi. Narinig ko na noon ang kalupitan ng mga tao, ngunit hindi ko inakalang aabot ito sa ganitong kawalang hiyaan at kadwagan. Tinawag nila akong patay gutom at linta. Sinabi nilang wala akong naiambag. Ang taong gumagastos ng 10 bilyong piso ko, ang taong nakaupo sa posisyon ng CEO dahil sa palihim kong kapangyarihan, ay masayang nagpaplano ngayon kung paano ako itatapon sa kalye nang walang dala para lang bigyang puwang ang ibang babae na mas makapagbibigay sa kanila ng pakinabang. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likod. Ngunit kasabay nito, ang kawalang hiyaan ni Miguel ay tila isang napakalakas na panlaban sa lason. Nililinis nito ang lahat ng nabulag kong pag-ibig. Hinaplos ko ang tiyan ko na patag pa. Isang buhay ang nasa loob na may dugo ng isang taong walang utang na loob. Nais ng mga taong ito na ipagtulakan ang mag-ina ko sa kamatayan. Itinuturing nila akong uod na madaling tapakan at durugin. Sige lang, panahon na para tapusin ang peking pamilyang ito. Gusto nilang maging elite? Gusto nilang umakyat sa high society? Ipaparanas ko sa kanila kung paano madurog at mawasak ng mismong pera at kapangyarihang sinasamba nila. Ang maskara ng nagtitiis at mabait na manugang ay opisyal ng nahulog. At ang demonyong nagngangalang Isabel ay tunay ng nagising sa dilim. Kapag pinagtaksilan ng isang babae, karaniwang may 2 siyang reaksyon. Umiyak, magwala, at sumugod para bawiin ang karapatan niya. O kaya'y magmukmok, sisihin ang tadhana, at malunod sa sakit. Ngunit para sa mga nakatayo sa tuktok ng kapangyarihang pinansyal, ang pagtataksil ay hindi na tungkol sa sakit ng pag-ibig. Ito ay nagiging pinakamalalang kaso ng breach of contract o paglabag sa kasunduan. At para sa mga sumira sa kontrata, ang pinakamagandang solusyon ay hindi luha, kundi isang mapanirang parusa na wawasak sa lahat ng mayroon sila.
Kinaumagahan, matapos kong marinig ang nakakadiri at mababang usapan ng mag-inang Vivaldi, napakaaga kong bumangon. Hindi ako nagluto ng almusal para sa kanila, tulad ng dati. Nag-light makeup ako para itago ang nangingitim kong mga mata. Nagsuot ng simpleng itim na damit at nag-book ng sasakyan papunta sa St. Luke's Medical Center. Nakaupo ako mag-isa sa malamig na ultrasound room. Sa monitor ng computer, isang maliit na tuldok ang mabilis na kumukurap. Ang tibok ng puso ng bata ay malakas at tuloy-tuloy, pinupuno ang tahimik na kwarto. Ngumiti ang doktor at binati ako. Malusog daw at maayos ang paglaki ng bata. Noong sandaling iyon, tahimik na tumulo ang luha ko. Pero hindi iyon luha ng kahinaan, kundi luha ng paglilinis at pagpapasya. Pinakinggan ko ang tibok ng munting buhay na ito at nangako sa sarili ko. Anak, hindi ka magkakaroon ng isang walang kwenta at duwag na ama. Ako ang magiging ama at ina mo. Gagamitin ko ang isang tunay na imperyo para protektahan ka. Ang mga taong nagtangkang itulak tayo sa bingit ng kamatayan ay paluluhurin ko para magbayad. Pagkalabas ng ospital, hindi ako umuwi sa mansion sa Forbes Park. Dumiretso ako sa isang Grade A office building na matatagpuan sa gitna ng Bonifacio Global City, BGC. Dito, sa pinakamataas na ingi mapalapag, matatagpuan ang lihim na headquarters ng Alpha Capital sa Pilipinas, isang lugar na kahit kailan ay hindi naging karapat-dapat tapakan ni Miguel. Pagpasok ko sa pinto, lahat ng staff na nakasuot ng itim na suit ay sabay-sabay na tumayo at yumuko ng malalim. Ang paligid ay nagpapakita ng profesionalismo, kalamigan, at absolutong kapangyarihan. Agad na lumapit si Peter, ang executive director at kanang kamay ko. Bakas sa mukha niya ang matinding gulat nang makitang personal akong pumunta sa opisina matapos ang 3 taong pagtatago. Madam Chairwoman, napakabiglaan po ng pagdating ninyo. Hindi kami nakapaghanda ng pagsalubong. May emergency po ba? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Utos ko. Dalhin mo ang lahat ng files, strategic partnership contracts, credit guarantee documents, at ang listahan ng collateral assets ng Vivaldi Construction Group sa private office ko, ngayon din. Pagkaupo ko sa leather executive chair na sumisimbolo sa aking kapangyarihan, dahan-dahan kong binuksan ang makakapal na folder. 3 taon na ang nakalipas, dahil sa bulag na pag-ibig, inutusan ko si Peter na luwagan ng maraming kondisyon para makahinga ng maluwag si Miguel. Ngunit sa mundo ng negosyo, walang libreng pananghalian. Ang legal team ng Alpha ay mga veteranong lobo. Nang i-draft nila ang bilyon-bilyong pisong investment contracts, maingat nilang isiningit ang mga death clauses, mga kondisyong nagpapahintulot sa pondo na unilaterally bawiin ang emergency capital, magpataw ng multang 3 beses sa halaga ng kontrata, at agad na i-freeze ang mga collateral kung mapatunayang ang management ng partner ay lumabag sa business ethics, nameke ng financial reports o tumaas ang market risk. Sina Miguel at Doña Carmela, dahil sa sobrang pagkasugapa sa malaking pera at kawalan ng alam sa international financial law, ay pumikit na lang at pumirma sa lahat ng dokumentong iyon nang hindi man lang binabasa ng maayos. Ginamit nila ang pera ko para bumili ng Maybach at Mercedes-Benz SUVs na nakapangalan sa legal entity ng Alpha Capital para makaiwas sa buwis. Maging ang mansyon nila ay ginamit din ang pangalan ng pondo para magmukhang kagalang-galang. Akala nila sa kanila ang mga ari-ari ang iyon. Hindi nila alam na ang mga tunay na titulo ay ligtas na nakatago sa vault sa likuran ko. Tiningnan ko si Peter na nakatayo sa harap ko. Simula bukas, putulin mo ang lahat ng komunikasyon kay Miguel. Isuspend ang lahat ng disbursement para sa 3 malalaking proyekto nila sa South na kasalukuyang ginagawa. Kapag tumawag siya, sabihin mong may routine audit lang. Kasabay nito, gusto kong tipunin ng ating financial intelligence team ang lahat ng ebidensya kung paano ginamit ni Miguel ang pera ng kumpanya para bumili ng luxury items para sa kabit niyang si Arabella, ang pagtatago niya ng black funds para makaiwas sa tax, at ihanda ang isang kumpletong file. Chairwoman, kung puputulin natin ng biglaan ang pondo, babagsak ang liquidity ng Vivaldi Group, babala ni Peter. Magrarally ang mga subcontractors para maningil. Ibababa ng mga bangko ang credit rating nila at babagsak ang shares nila sa stock market. Gusto niyo po ba talaga silang sirain? Tumayo ako at naglakad palapit sa malaking floor-to-ceiling glass window, nakatingin sa maliliit na kotseng gumagalaw sa kalsada sa ibaba.
Ang pakiramdam ng hawak mo ang buhay ng ibang tao sa iyong mga kamay ay nagbibigay ng nakakatakot na pagiging kalmado. Hindi ko sila sinisira. Binabawi ko lang kung ano ang akin. Gusto nilang mag-ilusyon bilang bahagi ng high society. Gusto nila ng laro ng kapangyarihan. Ipaparanas ko sa kanila kung ano ang tunay na laro sa mundo ng kapitalismo. Inihanda na ang baboy para katayin. Ihanda mo ang lahat, Peter. Kapag nagbigay ako ng signal, i-activate mo ang lahat ng death clauses. Gusto kong wala silang matirang kahit saplot sa katawan paglabas nila sa kastilyong iyon ng ilusyon. Pag uwi ko sa Forbes Park ng hapon, ibinalik ko ang maskara ng isang aliping asawa. Nagluto pa rin ako. Tahimik na naglinis. Pero sa aking mga mata, wala na ang takot at kalungkutan. Pinanood ko ang mag-inang Vivaldi na nagtatawanan sa bahay. Pinag-uusapan ang pagsusukat ng wedding dress ni Arabella. Tiningnan ko silang nagmamayabang na parang mga sleepwalker. Sa gilid ng bangin, ang bitag ay nakahanda na sa ilalim ng kalmadong tubig. Matiyaga akong naghihintay na sila mismo ang maglabas ng ultimatum, na sila mismo ang pumutol sa huling hibla ng karma, para ang parusang kamatayan na inilaan ko sa kanila ay maging perpekto at buo. Ang pagkabaliw ng mga taong uhaw sa kasikatan ay madalas na sumasabog ng pinakamalakas kapag pakiramdam nila ay abot kamay na nila ang tagumpay. Mula nang palihim kong maihanda ang patalim ng kamatayan sa headquarters ng Alpha, tahimik kong pinanood ang murang dula ng pamilya Vivaldi na umabot sa kasagsagan nito. Hindi na nagtago si Miguel. Walang hiya niyang isinama si Arabella sa mga 5-star restaurants. Hinahayaan ang mga tabloid na magsulat tungkol sa perfect match sa pagitan ng CEO ng Vivaldi at ng tagapagmana ng Far East Land. Si Doña Carmela naman ay paikot-ikot sa bahay. Masayang tinatawagan ang mga kapwa niya Doña para ipagmalaki ang bago niyang manugang na dugong bughaw. Para sa kanila, ang presensya ko sa bahay na iyon ay parang alikabok, isang basura na naghihintay na lang walisin. At ang araw ng pagwawalis na iyon ay dumating din, bitbit ang kawalang hiyaan na higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Isang hapon ng weekend, habang nagbabalat ako ng prutas sa sala, narinig ko ang matining na tunog ng preno ng kotse sa labas ng gate. Pumasok si Miguel, hindi nag-iisa, kundi holding hands pa sila ni Arabella. Nakasuot ang babae ng isang matingkad na pulang designer dress, may bitbit na Hermes Birkin bag, at nakataas ang noo habang tinitingnan ang paligid ng mansyon na parang isang reyna na nag-iinspeksyon ng kanyang ari-arian. Sa likuran nila ay sina Doña Carmela at Katrina na halos magkanda-ugaga sa kasisipsip at pagngiti para salubungin ang socialite. Walang ni isang lumingon sa akin. Hinila ni Miguel si Arabella para umupo sa mamahaling leather sofa sa gitna ng sala. Tumikhim siya at ibinagsak ang isang makapal na folder ng dokumento sa glass table sa harap ko. Ang tunog ng papel na humampas sa lamesa ay umalingaw-ngaw ng tuyo. Umupo ka rito, Isabel. Oras na para tapusin ang gulong ito. Wala na akong panahong magpaligoy-ligoy pa sayo. Nasa lamesa ang annulment papers na inihanda ng abogado ko. Kailangan mo lang pirmahan at tapos na tayo. Inilapag ko ang kutsilyo at kalmadong pinunasan ng wet tissue ang aking mga daliri. Kinuha ko ang folder at tiningnan ang ilang pahina. Malinaw na nakasulat, hatian ng yaman, wala. Kusang loob na magbibigay si Miguel ng 500,000 pesos kay Isabel. Ang lahat ng real estate, luxury cars, at shares sa kumpanya ay mananatili sa pamilya Vivaldi. Muntik na akong matawa ng malakas. Talagang hindi lang sila masama, kundi napakakuripot at kaduwag. 500,000 pesos? Miguel, ganyan mo lang pinresyuhan ang 3 taon kong pagiging asawa at katulong sa bahay na ito? Gusto mong solohin ang bilyong-pisong yaman na ito at palayasin ako sa kalsada ng walang dala? Ano, balak mong angkinin ang lahat, ha, babae? Sigaw ni Doña Carmela. May inambag ka ba kahit isang kusing sa bahay na to para humingi ng hatian? Ang mansyon na ito, ang mga kotse, ang kumpanya, pawis at utak ng anak ko ang puhunan diyan. Sa loob ng 3 taon, nakatira ka lang dito at nilulustay ang pera ng mga Vivaldi. Hindi ko pa nga sinisingil sayo ang gasto sa pagpapalamon namin sayo. Binigyan ka na ni Miguel ng kalahating milyon. Masyado na siyang naging maawain sa isang ulilang katulad mo. Kung may hiya ka pa, tumikom ka at pumirma. Huwag ka nang umabuso. Tama ate, sabat ni Katrina. Tingnan mo nga ang sarili mo. May karapatan ka bang makatanggap kahit 1 piso mula sa amin?
Si Arabella ang tunay na nagbibigay ng halaga kay Kuya Miguel. Ang pamilya nila ay may 12-dosenang malalaking proyekto na naghihintay lang ng partnership sa kumpanya natin. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng birds of the same feather? Kung hindi ka dugong bughaw, huwag kang magpumilit sa high society. Kunin mo na yung 500,000, umuwi ka sa probinsya at magtayo ng sari-sari store. Malaking swerte mo na yon. Inilipat ko ang tingin ko kay Arabella, na kalmadong humihigop ng tsaa. Ang kanyang matatalim na mata ay dumaan sa akin nang may matinding pandidiri. Isabel, ang matalinong babae ay alam kung saan ang lugar niya. Si Miguel ay isang taong may malalaking plano. Kailangan niya ng matibay na pundasyon, hindi isang batong nakapabigat sa paa niya. Buntis ako sa anak niya. Inihanda na ng papa ko ang mga bilyong pisong proyekto bilang regalo sa kasal namin. Kung ipipilit mo pa ang sarili mo, gagawin mo lang katatawanan ng sarili mo. Pirmahan mo na, bago pa magalit ang papa ko. Kapag ginamit niya ang kapangyarihan ng Far East Land para ipitin ka, hindi ka na makakatira ng payapa dito sa Maynila. Isang buong pamilya ang nagtulungan. Ginagamit ang kanilang inusyong kapangyarihan at ang yaman ng isang kabit para tapakan at takot-takutin ang legal na asawa. Akala nila ako ay isang tangang tupa na madaling takutin ng mga legal na salita at impluwensya ng mga bilyonaryo. Tinitigan ko ng diretso sa mga mata si Miguel. Hindi alam ng mayabang na lalaking ito na ang pawis at utak na ipinagmamalaki niya ay mga business plans lang na palihim kong ipinapadala sa email niya gabi-gabi. Ang mansyon na inuupuan niya at ang kotseng minamaneho niya ay nasa ilalim ng garantiya ng pangalang Isabel. Narinig mo ba, Isabel? Malamig na sabi ni Miguel. Ang mga abogado ko ay ang pinakamagagaling sa bansa. Kung magmamatigas ka at dadalhin mo to sa korte, sinisigurado ko sa'yo, kakasuhan kita ng paninira ng puri. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo, baka makulong ka pa. Pirmahan mo na yan at gamitin ang 500,000 para magsimula ng bagong buhay. Mamayang gabi, magkakaroon kami ng party para sa pamilya ni Arabella. Ayokong makita ang nakakasuka mong presensya na sisira sa importanteng gabi ko. Isinara ko ang folder ng annulment at ibinato ito pabalik sa glass table. Ang tunog ng pagbagsak nito ay matunog at malamig. Wala nang sakit sa puso ko. Tanging ang katahimikan na lamang ng isang lawa bago ang malakas na bagyo. Sila mismo ang nagtali ng lubid sa sarili nilang mga leeg. Ibinigay na nila ang ultimatum at masaya ko itong tatanggapin. Sige, dahil sagad na ang kawalang hiyaan mo, wala na rin akong panghihinayangan. Pero ang 500,000 pesos mo, hindi ko kukunin. Itabi niyo yan dahil baka simula bukas, kailanganin ng buong pamilya Vivaldi na magkalkal ng barya para lang makabili ng instant noodles. Gulat silang nakatingin sa akin, hindi naiintindihan ang nakatagong kahulugan ng mga salita ko. Bahagya akong ngumiti, tumayo, at tumalikod paakyat sa hagdan. Iniwan ko ang mga sigaw nilang baliw at ilusyonada mula kay Doña Carmela. Akala nila ay nagsasalita lang ako ng walang katuturan dahil sa shock. Hindi nila alam na umaakyat ako para mag-impake ng ilang mahahalagang gamit para ibigay sa kanila ang entablado sa pinakanakakatawang dula ngayong gabi. At kapag nangyari na ang malupit na hapunan sa gitna ng bagyo kung saan isasaboy nila sa akin ang bagoong isda iyon, na rin ang sandali na kukunin ko ang telepono at formal na ibababa ang hatol ng kamatayan para wasakin ang bulok nilang imperyo. Ang bagyo ay opisyal nang nagsisimula. Ang Metro Manila sa mga huling araw ng tag-araw ay madalas salubungin ng mga biglaang bagyo kung saan ang kulog at kidlat ay tila humihiwa sa kalangitan, ngunit mas nais nitong hiwain ang mga pekeng maskara ng mga tao. Pagkatapos kong ibato pabalik ang annulment papers na may kasamang 500,000 pisong pambabastos, bumalik ako sa maliit na kwarto sa itaas na dating storage room, ngunit ginawang kwarto ko mula nang pandirihan ako ni Miguel. Wala akong dalang maraming gamit. Ilang lumang damit lang, ang aking encrypted laptop na may satellite connection, at ang aking mga ID. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hinahaplos ang aking tiyan na patag pa. Isang munting buhay ang lumalaki sa loob ko. Walang kasalanan ang batang ito. Ang kasalanan ay nasa akin dahil pumili ako ng isang lalaking may pusong halimaw para paglaanan ng aking buhay. Sa labas, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang malalakas na kulog, hudyat ng pagdating ng isang malaking bagyo. At sa ibaba, isang panibagong bagyo ang inihahanda ni na Doña Carmela para tuluyan akong walisin palabas ng bulok na pamilyang ito.
Eksaktong 7:00 ng gabi, sunod-sunod na umungol ang mga makina ng luxury cars sa labas ng gate ng Forbes Park Mansion. Ngayong gabi, naghanda si Doña Carmela ng isang marangyang salo-salo para sa pamilya ni Arabella. Opisyal na ipinapahayag ang kanilang basurang relasyon para hawanin ang daan patungo sa wedding of the century. Kahit sinabi ko nang hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing, hindi pa rin ako tinantanan ni Doña Carmela. Inutusan niya ang mga kasambahay na kalampagin ang pinto ko at pilitin akong bumaba sa kusina para mismong maghanda ng hapunan. Gusto niyang gamitin ang pinakamababang paraan para tapakan ang natitira kong dignidad sa harap ng kabit ng anak niya. Hindi ako tumanggi. Itinali ko ang aking buhok. Isinuot ang isang lumang gray na damit at bumaba na parang isang tahimik na multo. Gusto kong saksihan hanggang sa dulo ang kawalang hiyaan nila para kapag itinarak ko na ang kutsilyo, wala akong mararamdamang kahit katiting na awa. Sa malaking dining room, kuminang ang mga crystal chandeliers. Ang lamesang mahogani ay nakalatag ang puting silk tablecloth. Abalone, caviar, lechon at lobster ay nakahaing parang sa hari. Nakaupo si Doña Carmela sa gitna, balot ng diamante. Ang ngiti ay abot tainga habang pinagsisilbihan ng pagkain si Arabella. Si Miguel naman ay maasikasong nagbubuhos ng wine para sa kanyang kabit, ang parehong malambing na tingin na ginamit niya sa akin noong panahong isa pa siyang patay gutom na gustong magpakamatay. Si Katrina naman ay panay ang papuri. Tinatawag si Arabella na isang reynang bumaba mula sa langit. Nakatayo ako sa sulok ng kusina. Pinapanood ang peking pamilyang ito habang ako ay tila isang asong nakatali sa isang gilid. Aba, kumain ka ng marami, anak. Ang pagbubuntis sa tagapagmana ng mga Vivaldi ay nakakapagod para sa'yo. Malambing na sabi ni Doña Carmela. Napakalaking swerte ng pamilya natin at nakapag-uwi kami ng isang prinsesang tulad mo. Hindi tulad ng isang malas na nandyan. 3 taong palamunin, hindi man lang makabuo ng anak, pero ang kapal pa rin ng mukhang kumapit sa bahay na to. Salamat po, Mama. Si Miguel din po. Sobrang spoiled ako. Sagot ni Arabella. Pero Mama, kumusta na po ang problema kay Isabel? Ayoko pong pagdating ko rito. Chismisin ako ng mga tao na isa akong kabit na sumira ng pamilya. Ang reputasyon ng Far East Land Group ay hindi pwedeng dungisan ng isang babaeng walang pinanggalingan. Sabi ni Papa, kung hindi lilinisin ni Miguel ang kalat niya, baka bawiin niya ang mega city project sa South. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Arabella. Inayos ko na ang lahat. Binigyan ko na siya ng ultimatum kaninang hapon. Isang ulilang walang kapangyarihan at walang pera, isang kumpas ko lang ng kamay. Mapapalayas na siya sa kalsada. Pagkatapos ng party na to, ipapakaladkad ko siya palabas ngayong gabi rin. Bukas, papalitan ko ang lahat ng furniture dito. Buburahin ko ang lahat ng bakas niya para salubungin ka. Ikaw lang ang nag-iisang reyna ng bahay na ito. Bawat salita nila ay malinaw na umalingaw-ngaw, sumasabay sa malakas na buhos ng ulan na humahampas sa salamin. Ang puso ko noong mga sandaling iyon ay tuluyan ng naging isang tipak ng yelo. Nakatayo sila sa ibabaw ng yaman ko. Ginagamit ang reputasyon mula sa investment fund ko para magpaligayahang lahat at ibinebenta ako para sa 1 bilyong pisong kontrata. Wala talagang limitasyon ang kalupitan ng tao kapag nabulag ng pera. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang paghilab ng tiyan ko dahil sa morning sickness. Bit-bit sa 2 kamay ang umuusok na mangkok ng nido soup, bird's nest soup, at mabagal na naglakad palapit sa lamesa. At gaya ng nangyari, nang ilapag ko ang mangkok, naghanap ng butas si Doña Carmela. Inihampas niya ang kutsara, nagdadahilan na baka raw sunugin ko ang bagong manugang niya. Ininsulto nila ako. Ipinagmalaki ni Miguel ang imperyong binuo niya. At sa huli, tumayo si Doña Carmela. Kinuha ang mangkok ng purong bagoong isda na pinagawa niya sa akin kanina para sa kare-kare at isinaboy ang buong malapot, lila, at umaalingasaw na likido sa akin. Hampas lupang patay gutom! Mga gwardya! Kaladkarin niyo ito palabas! Ang malamig na bagoong ay tumulo mula sa buhok ko, pababa sa damit ko. Pinagtawanan nila ako nang may pandidiri. Inaakalang isa akong hayop na na-corner. Pero nagkamali sila. Pinunasan ko ang mukha ko, tumayo ng tuwid, at nagpalabas ng awtoridad na nagpatigil sa mga gwardya. Kinuha ko ang aking encrypted phone at tinawagan si Peter, pinalakas ang loudspeaker. Ibinaba ko ang utos ng kamatayan. I-activate ang death clause, i-withdraw ang 10 bilyong piso,
ipadala ang ebidensya ng pandaraya sa mga autoridad, i-freeze ang mga accounts, at bawiin ang Forbes Park Mansion at mga luxury cars bukas ng umaga. Nanigas ang lahat. Akala ni Miguel, nagbibiro ako. Akala ni Doña Carmela, peking tawag lang ito. Ngumiti ako, isang ngiting napakaliwanag, ngunit nakakamatay hanggang buto. Magpakasaya kayo sa huling hapunan nyo. Ako ang nagbigay sa inyo ng yaman. At ngayon, binabawi ko ang lahat. Bukas, pagdating ng sikat ng araw, maiintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng kawalan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng higanting pinto. Umungol ang bagyo, ngunit hindi kasing lamig ng kaluluwa ko. Nag-aabang na ang itim na may box sa labas. Pinayungan ako ng bodyguard papasok. Umatras ang sasakyan sa gitna ng dilim. Iniiwan ang isang kastilyong gawa sa buhangin na nagsisimula ng gumuho sa unang hagupit ng bagyong nagngangalang Isabel. Kinaumagahan, paglipas ng bagyo, nag-iwan ito ng makulimlim at malamig na kalangitan sa Maynila. Nagising ako sa aking 600 square meter penthouse sa tuktok ng pinakamahal na tower sa BGC. Ito ang totoong lugar kung saan ako nabibilang isang kaharian na binuo mula sa talino at kalamigan ng isang veterano sa negosyo, hindi sa madilim na sulok ng pagiging manugang sa pamilya Vivaldi. Nakasuot ng manipis na silk robe, humigop ako ng mainit na chamomile tea habang nakatingin sa nagmamadaling lungsod sa ibaba. Eksaktong 9:30 ng umaga bumukas ang Philippine Stock Exchange. Ang larong dudurog sa langgam na nagngangalang Miguel ay opisyal nang nagsimula. Kasabay nito, sa headquarters ng Vivaldi Construction Group, isang lindol ang sumira sa lahat. Kakalabas lang ni Miguel mula sa VIP elevator. Masakit pa rin ang ulo mula sa hangover kagabi. Kampante pa rin siyang panloloko lang ang tawag ko. Ngunit pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng isang nakakikilabot na kaguluhan. 12-dosenang department heads ang nagtatakbuhan. Namumutla at walang kulay ang mga mukha. Walang tigil ang pagring ng mga telepono na tila kampana ng kamatayan. Tumakbo ang finance director. Nadapa pa sa gilid ng mesa. Hinablot ang manggas ni Miguel at sumigaw sa matinding gulat. Sir Miguel, patay na tayo. Tapos na ang lahat. 4 minuto ang nakalipas. Nagpadala ng urgent notice ang legal team ng Alpha Capital. Inactivate nila ang highest risk clause at formal na kinansela ang lahat ng credit guarantee contracts. Ang 10 bilyong pisong working capital ay nai-withdraw na sa international payment system. Naka-freeze na ang lahat ng bank accounts natin. Wala na tayong ni isang kusing pambayad sa utang natin na due ngayong umaga. Anong sinasabi mo? Nababaliw na ba sila? Paano nila i-withdraw ang pondo? May pinirmahan tayong kontrata. Labag yan sa batas. Tawagan mo si Peter. Papuntahin mo siya rito ngayon din. Strategic partner nila ako. Hindi pwede, sir. Nakasaad sa Clause 47 ng confidential contract na pinirmahan mo 3 taon na ang nakalipas. May karapatan ng Alpha Capital na bawiin ang pondo ng walang kondisyon kung mapatunayang may malalang paglabag sa business ethics o nameke ng financial reports ang management. Nag-attach sila ng makapal na file ng ebidensya kung paano mo ginamit ang pera ng mga proyekto para ibili ng alahas at bags si Miss Arabella, at kung paano ka nagtago ng black funds para umiwas sa tax. Natanggap na ng BIR at BSP ang report. Napaatras si Miguel, nanlambot ang mga tuhod, at bumagsak sa sofa sa lobby. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang noo. Ang mga sinabi ko kagabi ay tila sumpang umaalingaw-ngaw sa tainga niya. Nanginginig ang kamay niyang nagdial ng numero ni Peter. Ilang beses siyang nagkamali dahil sa panginginig. Ngunit tuot-tuot lang ang narinig niya. I-block na ng Alpha Capital ang lahat ng linya. Wala silang oras para makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, ang stock ng Vivaldi Group ay bumagsak sa floor price. Pulang-pula ang board. Kumalat ang balita ng pag-pull out ng higanting foreign fund sa lahat ng financial forums na parang kidlat. Nagpanic selling ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang nawala sa market cap ng Vivaldi sa loob lamang ng 20 minuto. Ang mga partners na nakaluhod sa kanya kahapon ay nakaamoy ng kamatayan. Agad na tumawag para i-cancel ang mga kontrata at nagpadala ng mga abogado para bawiin ang mga down payment. Sa mansyon sa Forbes Park, nakahiga si Doña Carmela sa massage chair. Ine-enjoy ang pakiramdam ng isang chairwoman na magkakaroon ng bilyonaryang balae. Nagring ang cellphone sa lamesa. Si Miguel ang tumatawag. Tamad niya itong sinagot, mayabang pa rin ang tono. Oh, bakit napatawag ka ng maaga? Napalinis mo na ba yung mga basura ni Isabel?
Balak ko sanang tumawag ng maglilinis para palitan yung Persian carpet na natapunan ng bagoong kagabi. Mama, Mama, tapos na ang lahat. Basag ang boses na sigaw ni Miguel. Umiiyak sa desperasyon. Bumagsak na ang kumpanya. Kinuha na ng Alpha ang lahat ng pondo. Naka-freeze na ang mga bank accounts. Puno ng mga naniningil ng utang ang labas ng kumpanya. Bankrupt na tayo, Mama. Lahat ng sinabi ni Isabel kagabi, totoo. Siya ang nasa likod ng Alpha Capital. Siya mismo ang pumatay sa atin. Pagkarinig sa salitang bankrupt at si Isabel ang nasa likod, lumaki ang mga mata ni Doña Carmela. Lumiit ang pupils niya at naramdaman niyang naubos ang hangin sa baga niya at umakyat ang dugo sa ulo. Bumagsak ang cellphone sa sahig. Napahawak si Doña Carmela sa kaliwang dibdib niya. Isang matinding atake sa puso ang humampas sa kanya, napatumba siya sa sahig, bumula ang bibig at nawalan ng malay. Pagbaba ni Katrina mula sa itaas, nakita niya ang ina na hindi na gumagalaw. Napasigaw siya sa takot at tarantang tumawag ng ambulansya sa gitna ng matinding kalituhan. Nakaupo sa penthouse, pinapanood ko ang stock chart ng Vivaldi na pabulusok sa bangin. Kapag ang isang taong walang silbi ay inangat ng mataas, siguradong dudurog ang kanyang buto kapag siya ay bumagsak. Noon pa man, ilusyon na ni Miguel na isa siyang henyo. Ngayon, nang bawiin ko ang salbabida na nagngangalang Isabel, sa kanya lang na-realize na isa siyang taong hindi marunong lumangoy na nagwawala sa gitna ng bagyo sa dagat. Kung wala ang talino ko, kung wala ang pera ko, isa lamang siyang malaking zero. Ang hatol ng kamatayan sa mundo ng negosyo ay perpektong naisakatuparan. Ngunit ang parusa sa mga taksil na nawalan ng pagkatao ay hindi lang nagtatapos sa pagkawala ng pera. Kailangan nilang matikman ang pinakamasahol na kahihiyan kapag ang kanilang mga pinagmamalaking material na bagay ay binawi sa sikat ng araw at sa harap ng maraming tao. Hapon na, at madilim pa rin ang kalangitan. Tulalang lumabas si Miguel ng kumpanya, matapos siyang pagtulungan at muntik ng gulpihin ng mga nagrarally na subcontractors na nagpunit pa ng suit niya. Minaneho niya ang kanyang Audi at mabilis na umuwi sa Forbes Park, umaasang makakapulot ng ilang mamahaling alahas ni Doña Carmela para magamit sa pagtakas. Ngunit pagliko niya sa subdivision ng mga mayayaman, isang nakakikilabot na eksena ang sumalubong sa kanya. Dumudurog sa huling pag-asa ng duwag na lalaki. Bukas na bukas ang malaking gintong gate ng mansion. Ang perimeter ay napalilibutan ng mga security guards ng bangko na nakauniporme, katuwang ang Alpha Capital. 4 na malalaking tow trucks ang nakaparada sa driveway. Isang crane ang dahan-dahang binubuhat ang Maybach at ang Mercedes G63 sports car ni Katrina paakyat sa truck. Nakatayo ang mga pulis at ang mga bailif sa pinto. May hawak na mga dokumentong may malalaking pulang selyo. Ang mga mayamang kapitbahay na dati sip-sip kay Doña Carmela ngayon ay nakatayo sa malayo, nagtuturo at nagbubulungan habang nandidiri. Nagmamadaling bumaba si Miguel at tumakbo papasok. Si Katrina, gulo-gulo ang buhok, umiiyak at sumisigaw, hinihila ang damit ng isang sheriff. Nakikipag-agawan siya nang walang pag-asa sa kanyang Hermes bags at mga Cartier jewelry boxes na kasalukuyang iniimbentaryo. Ibalik niyo yan, mga magnanakaw. Bags ko yan, kotse ko yan. Mansion to ng pamilya ko. Anong karapatan niyong kumpiskahin yan? Kuya Miguel, nandito ka na. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng abogado. Ipakulong mo sila. Ninanakawan nila tayo sa loob mismo ng bahay natin. Malamig na itinulak ng legal representative ng Alpha Capital si Katrina at naglabas ng isang folder ng dokumento sa harap ni Miguel. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Good afternoon, Mr. Vivaldi. Ayon sa Credit Guarantee Contract No. 9 na pinirmahan ng Vivaldi Group at Alpha Capital, ang mansyon na ito, lahat ng furniture sa loob, pati na ang fleet ng supercars na ito ay binili sa ilalim ng pangalan ng Alpha Capital upang magsilbing collateral assets na pinahiram lang sa inyo para magmukha kayong kagalang-galang. Ngayon, kinansela na ang kontrata dahil sa matinding paglabag ninyo. Ang chairwoman namin, si Miss Isabel, ay nag-utos na bawiin ang lahat ng ari-arian ng pondo. Nakikiusap kami na makipagtulungan kayo at umalis sa property na ito. Kung may gagawin kayong pagpigil, agad namin kayong kakasuhan ng obstruction of justice at destruction of private property ng isang foreign entity. Nakatayo lang si Miguel, nanginginig ang mga tuhod, nagkikiskisa ng mga ngipin.
Ang maskara ng pagiging bilyonaryo ng pamilya Vivaldi ay tuluyan nang nahubad sa harap ng maraming tao. Ang mansion, hiniram lang. Ang supercars, hiniram lang. Kahit ang class na ipinagmamalaki ng mag-ina para laitin ako, ay isang peking bagay na inilimos ko lang sa kanila. Pagkarinig sa pangalang Isabel, halos lumuwa ang mata ni Katrina at napaupo siya sa basang damuhan. Hindi siya makapaniwala na ang probinsyanang hipag na minura at tinawag niyang aso kahapon ay ang tunay na may-ari ng kastilyong tinitirhan niya. Pinalaya sila sa bahay, bitbit lamang ang mga damit na suot nila. Na corner sa dulo ng kalsada, muling gumising ang mababang survival instinct ni Miguel. Naalala niya na may isa pa siyang salbabida, si Arabella, ang kanyang mapapangasawa, ang tagapagmana ng Far East Land. Malapit na silang pumirma ng mega project, malakas ang kapangyarihan ng papa nito. Kung papayag ang Far East na mag-guarantee ng emergency loan, may pag-asa pa siyang makabawi. Sumakay ng taxi si Miguel at nagmamadaling pumunta sa Dasmariñas Village sa mansyon ng pamilya ni Arabella. Nakatayo siya sa ilalim ng ambon, paulit-ulit na nag-doorbell na parang baliw. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang gate, ngunit walang mainit na pagsalubong tulad ng kahapon. Si Arabella, nakasuot ng marangyang silk loungewear, ay nakahalukip-kip. Ang tingin niya kay Miguel ay parang nakatingin sa isang basurang inaanod sa ilog. Sa likod niya, ang kanyang papa, ang chairman ng Far East Land, ay nakaupo sa sofa habang humihit-hit ng sigar. Malamig ang mukha. Arabella, Tito, tulungan niyo ako. Pagmamakaawa ni Miguel, sinisiraan ng Alpha Capital ang Vivaldi Group. Bini-withdraw nila ang pondo. Nawalan lang po ako ng liquidity pansamantala. Tito, maawa po kayo. Gawan niyo po ako ng emergency loan sa bangko. Palipasin lang natin ito. Magsisimula na ang project natin. Babayaran ko kayo ng doble. Arabella, tulungan mo akong makiusap. Mag-aasawa na tayo, di ba? Tumawa si Arabella, isang matinis na tawang kasing sakit sa tainga ng tawa niya sa akin kagabi. Ngumisi siya at umatras ng isang hakbang na parang natatakot na dumikit sa kanya ang amoy ng kahirapan ni Miguel. Mag-asawa? Sinong mag-asawa mo? Nababaliw ka na ba, Miguel? Sa high society, ang pagpapakasal ay para palakasin ang puwersa, hindi para mag-uwi ng isang bundok ng utang at mag-charity. Pinaimbestigahan ka na ng papa ko. Ang Vivaldi Group mo ngayon ay isa na lang bakanteng shell na mas malaki pa ang utang ng 10 beses kaysa sa assets. Kinumpis ka na rin ang mansion at mga kotse nyo. Isang lalaki na kahit ang brief na suot ay hiniram lang pala sa dating asawa. Anong karapatan mong maging manugang ng pamilya namin? Arabella, anong sinasabi mo? Ang pagmamahalan natin. Ang anak natin sa sinapupunan mo. Nangako ka na sasamahan mo ako hanggang dulo. Pagmamahal? Hahaha, huwag mo nga akong pasukahin. Naging boyfriend kita kasi akala ko isa kang bilyonaryong CEO na makakatulong sa kumpanya namin na makakuha ng ilang projects. Kung alam ko lang na isa kang walang silbi, na kinokontrol ng asawa mo sa loob ng 3 taon nang hindi mo namamalayan. Kahit aso hindi magkakamaling mahalin ka. At tungkol sa batang to, sabay himas sa tiyan niya, sasabihin ko na ang totoo. Anak to ng foreigner na ex-boss ko sa Europe. Naghahanap lang ako ng mayamang tanga na pwedeng sumalo para pagtakpan ng issue. Ngayong bankrupt ka na, para saan pat itatago kita. Lumayas ka na sa pamamahay ko bago ko pa utusan ng mga gwardya. Nabaliin ang mga binti mo sa pambubulabog. Bumagsak ang mabigat na bakal na gate sa mismong mukha ni Miguel, kasabay ng malamig na ulan na humampas sa kanyang namumutla at nanginginig na mukha. Napaluhod siya sa semento, hawak ang kanyang ulo, at sumigaw na parang isang mabangis na hayop na naipit sa bitag. Ang taksil ay nakatikim din ng pagtataksil, itinapon na parang basahan na walang halaga. Kagabi, pinalayas niya ako sa kalsada para bigyan ng puwang ang kabit niya. Ngayong hapon, dinuraan siya sa mukha ng kabit niya at pinalayas sa kalsada para protektahan ang pera nito. Minsan, mabilis dumating ang karma at madalas ay sa pinakamalupit na paraan para durugin ang ilusyong kayabangan ng mga taong walang utang na loob. Ngunit ang pagbagsak ni Miguel ay hindi pa umaabot sa sahig. Tinanggalan ng pera, hinubaran ng maskara, at tinapakan ng kabit, hindi niya pa rin alam ang pinakamatinding sakit na naghihintay sa kanya. Para makahanap ng huling labasan sa gitna ng desperasyon, kailangan niyang gumapang para magmakaawa sa misteryosong chairwoman ng Alpha Capital.
At kapag bumukas ang pinto ng opisina ng chairwoman, haharapin niya ang isang katotohanan na sapat na para tuluyan siyang mabaliw. Ang huling dula ay magsisimula na. Kapag ang isang mayabang ay tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan, ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang mababang survival instinct ng isang linta. Matapos siyang duran at palayasin ni Arabella, pumasok si Miguel sa matinding panic. Sa loob ng wala pang 24 mula sa pagiging CEO na tinitingala ng marami, naging isa siyang palaboy na may bilyon-bilyong utang, pinaghahanap ng mga bangko at nahaharap sa pagkakakulong dahil sa estafa. Walang uuwian, walang sasakyan, at walang tigil ang pagring ng telepono mula sa mga death threats ng mga goons na inupahan ng mga subcontractors. Nagtago si Miguel sa isang mumurahing motel sa labas ng Maynila. Ginamit niya ang huling bahagi ng kanyang utak para maghanap ng solusyon. At doon, naisip niya ang isang desperadong hakbang ang hanapin ang misteryosong chairwoman ng Alpha Capital para magmakaawa. Sa katangahan niya, inisip niyang dahil nag-invest ito sa Vivaldi Group 3 taon na ang nakalipas, siguradong may espesyal itong paghanga sa kanyang talento. Baka ang withdrawal order ay isa lamang misunderstanding o panggigipit lang ni Peter. Isinangla niya ang kanyang Patek Philippe watch, ang kaisa-isang mamahaling bagay na natitira sa kanya, sa napakababang halaga para makakuha ng cash at suhulan ng isang mid-level secretary sa Alpha Capital Building para lang makakuha ng 5-minutong meeting sa misteryosong chairwoman. Eksaktong 2:00 ng hapon kinabukasan, 00 ng hapon kinabukasan, lumitaw si Miguel sa 50th floor lobby ng pinakamataas na financial tower sa BGC, ang headquarters ng Alpha Capital. Ibang-iba sa maangas at mayabang na CEO dati, si Miguel ngayon ay mukhang kaawa-awang asong gala na naulanan. Gusot ang suit niya, puno ng putik mula sa pagkakadapa niya sa labas ng bahay ni Arabella, buhol-buhol ang buhok, at nanginginig ang mga matang nagpalingalinga sa paligid. Ang 50th floor ay sumisigaw ng tahimik, ngunit nakakikilabot na karangyaan at kapangyarihan. Bulletproof glass, milyon-milyong dolyar na mga painting, at mga naglalakihang security personnel na nakasuot ng itim. Ang autoridad ng lugar na ito ay lalong nagpapaliit sa tingin ni Miguel sa kanyang sarili. Kalmadong lumabas si Peter at iginiya si Miguel sa isang hallway na may pulang carpet patungo sa isang malaking mahogany door sa dulo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang opisina ng chairwoman ay sobrang laki na kasya, ang isang buong luxury condo. May floor-to-ceiling glass window na nakaharap sa buong Metro Manila. Sa gitna ay isang itim na executive desk at ako ay nakaupo ng nakatalikod sa pinto, nakatingin sa kalangitan, tahimik na pinapaikot ang isang diamond-encrusted fountain pen. Ang malaking leather executive chair ay tuluyang nagtago sa aking bulto. Madam Chairwoman, nandito na po ang tao mula sa Vivaldi Group. Nagmamakaawa po siyang humingi ng 5 minuto ninyo para ipaliwanag ang tungkol sa mga utang. Hindi ako nagsalita. Bahagya lang akong tumango. Naintindihan ni Peter, umatras siya at isinara ang pinto. Iniiwan si Miguel na nakatayo mag-isa sa gitna ng malaking opisina. Ang katahimikan ay sobrang nakakapigil hininga. Narinig ang bawat paglunok ni Miguel. Nanginginig na humakbang si Miguel. Tumigil siya 5 metro mula sa desk at hindi na naglakas loob na lumapit pa. Dahan-dahan niyang ibinagsak ang 2 niyang tuhod sa mamahaling carpet. Pinagsiklop ang 2 kamay at nagsalita sa pinakamakaawa, pinakasipsip, at pinakaiyak na boses na narinig ko sa buong buhay ko. Madam Chairwoman, ako po si Miguel Vivaldi, ang CEO ng Vivaldi Construction Group. Lakas loob po akong pumunta rito para magmakaawa. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataong mabuhay. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas niyo po ang pamilya ko. Nakita niyo po ang talento at dedikasyon ko. Maganda po ang naging partnership natin. Di po ba? Sumusumpa po ako. Ang mga financial violations at mga nawawalang pera ay kagagawa ng mga tauhan ko. Wala po talaga akong alam. Nakikiusap po ako. Bawiin niyo po ang freezing order. Bigyan niyo po ako ng 3 buwan. 3 buwan lang po. Ibebenta ko pati dugo ko para mabayaran ng buo ang kapital at interes ng Alpha. Kung puputulin niyo po ang pondo ngayon, mamatay ako. Ang buong pamilya ko ay titira sa kalye. Napakadakila niyo po. Maawa po kayo sa isang taong nasa dulo na ng bangin. Tahimik akong nakinig sa lalaking minsan kong nakatabi sa kama. Umiiyak at nagmamakaawa. Nakakatawa, dahil 24 na oras pa lang ang nakalipas,
Ang parehong bibig na ito ay mayabang na nagsabi sa akin na ang kumpanya ay itinayo mula sa pawis at utak niya at ako ay isa lamang palamunin. Ngayon, nakaluhod siya sa isang estranghero, duwag na sinisisi ang mga tauhan niya at nagpapalimos ng awa. Ang kaplastikan ni Miguel ay nakakasuka. Itinukod ko ang 2 kamay ko sa armrest ng executive chair, humugot ng lakas, at inikot ang upuan ng 180 degrees, kaharap ang lalaking nakadapa sa sahig. Maling tao ang niluluhuran mo, CEO Miguel Vivaldi. Ang awa ko sa iyo ay naisaboy na ng nanay mo, kasama ng bagoong kagabi. Ang boses ko ay malinaw, malamig, at sobrang pamilyar. Nang marinig ni Miguel na nakadapa pa sa carpet ang boses na ito, nanigas ang buong katawan niya na parang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya, at nagtama ang aming mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang mapupunit, puno ng pulang ugat. Napanganga siya, nabulol, at hindi makapagsalita. Sa utak ng walang kwentang lalaking ito, isang nuclear bomb ang sumabog na sumira sa lahat ng lohika at ilusyong pinanghahawakan niya. Isabel. Isabel, bakit ka nakaupo riyan? Hindi pwede. Janitress ka ba rito? Oh. Nilandi mo ang chairman para makapunta rito at maghiganti sa akin? Isabel, nababaliw ka na. Anong ginagawa mo? Bumaba ka riyan. Kapag may nakakita sa'yo, ipapakulong ka nila. Hanggang sa huling sandali, hindi pa rin matanggap ng makitid niyang utak ang katotohanan. Mas pipiliin pa niyang maniwala na isa akong janitress o ibinenta ko ang sarili ko sa isang matandang mayaman, kaysa tanggapin na ang palamuning asawa na kinasusuklaman niya ang siya mismong may hawak ng buhay niya. Napatawa ako ng malakas, isang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong opisina. Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang aking puting tailored blazer at naglakad palapit kay Miguel ng may awtoridad. Ang mga takong ng stiletto ko ay tumunog sa sahig tok-tok-tok, tila pinupukpok ang naghihingalong puso niya. Miguel, buksan mong mabuti ang mga mata mo. Tingnan mo kung anong pangalan ang nakaukit sa nameplate sa desk na yon. Isabel Vivaldi, Chairwoman of the Board, Alpha Capital. Ang opisinang ito ay akin. Ang buong building na ito ay akin. Ang 10 bilyong piso na nagligtas sa asong buhay mo, 3 taon na ang nakalipas, pera ko mula sa bulsa ko. Ibinenta mo ang huling relo mo para lang masuhulan ng tao ko at makita ako, tapos ngayon nasa harap mo na ako. Hindi mo matanggap? Ikaw ang nakatagong chairwoman? Ikaw ang nag-inject ng pondo sa Vivaldi Group? Hindi ako naniniwala. Ulila ka. Isa ka lang asawang nagluluto at naglalabas sa bahay. Saan ka kukuha ng bilyon-bilyon para magtayo ng investment fund? Niloloko mo ako! Tumigil ako sa mismong harapan niya, yumuko, at tinitigan ang kanyang mga matang malabo na sa takot. Ulila ako, pero kailanman hindi ko sinabing mahirap ako. Ang yaman na iniwan ng mga magulang ko ay sapat na para bilhin ng buo ang 12 ng Vivaldi Group nyo. 3 taon na ang nakalipas, dahil sa katangahan ko at paniniwala sa mga pangako mo, naawa ako nang makita kitang gusto magpakamatay dahil sa utang, kaya naglabas ako ng pera at nagtayo ng pondo para iligtas ka. Ako ang nasa likod ng mga tauhan ko. Isinusubo mismo sa bibig mo ang bawat kontrata at business plan, tapos inakala mo na dahil yun sa galing mo. Nagmayabang ka, minaliit mo ako, pinagtaksilan mo ako, para humabol sa ilusyon kay Arabella. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo kagabi? Ang bahay na ito ay pawis at utak ko, isa ka lang palamunin. Oh, ano? Ang sarap bang lasahin kapag ang lahat ng yaman at dignidad mo ay binawi ng mismong palamuning yon? Tuluyang gumuho si Miguel. Nanginig ang kanyang balikat. Ang mga basag na piraso ng katotohanan ay bumaon sa puso at pride ng isang macho at mayabang na lalaki. Siya mismo ang nagtapon ng gintong mangkok ng kanin para pulutin ang isang basura. Siya mismo ang tumapak sa nag-iisang taong nagligtas sa buhay niya. Ang pagsisisi, kahihiyan, at takot ay umapaw hanggang sa mapasigaw si Miguel. Gumapang siya palapit. Yinakap ng mahigpit ang mga sapatos ko. Tumutulo ang luha at sipon niya. Sobrang nakakaawa at nakakadiri. Isabel, ako ang mali. Isa akong hayop. Naging bulag ako! Patawarin mo ako! Pinilit ako ni Mama! Nalinlang ako ni Arabella, pero sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Isabel, alang-alang sa 3 taong pagsasama natin. Alang-alang sa anak natin na nasa tiyan mo. Parang awa mo na. Bawiin mo ang bankruptcy order.
Susumpa ako, simula ngayon. Magiging masunuring aso ako sa paanan mo. Pagsisilbihan kita buong buhay ko. Bilyonarya ka. Bigyan mo naman ako ng daan para mabuhay, Isabel. Iniangat ko ang paa ko at malamig na itinaboy ang marurumi niyang kamay palayo sa akin. Ang mga mata ko ay wala ng kahit anong bahid ng awa. Para sa mga taong tulad niya, ang pagpapatawad ay isang krimen laban sa aking sarili. Pagsasama? Kayo ang unang sumira noon. At ang anak sa tiyan ko? Hinding-hindi siya magkakaroon ng duwag at maruming ama na tulad mo. Umuwi ka na doon sa kabit mong si Arabella at magmakaawa ka ay teka, pinalayas ka na rin pala niya kagabi, di ba? Isang dakilang CEO, ngayon ay kumakapit sa palda ng babaeng sinabuyan niya ng bagoong. Hindi ka nahihiya, pero ako, nandidiri. Mga gwardya, palayasin ang basurang ito sa kalsada. Mula ngayon, ipinagbabawal ko ang taong ito na makatuntong sa loob ng 500-meter radius ng Alpha Capital. Agad na pumasok ang dalawang malalaking bodyguard, hinawakan sa kwelyo si Miguel at kinaladkad palabas. Nagwawala siya at isinisigaw ang pangalan ko sa matinding desperasyon. Umalingaw-ngaw ang nakakaawang iyak niya sa hallway hanggang sa mamatay ito sa pagsara ng elevator. Bumalik ako sa aking executive chair, kumuha ng alcohol wipes, at nilinis ang dumi sa sapatos kong hinawakan niya. Ang kastilyong buhangin ay tinangay na ng alon, naiwan ang hubad na katotohanan ng mga ilusyonada. Natapos na ang dula, ngunit ang pagbabayad nila ay hindi pa. Kapag nawala na ang lahat, gagamitin ng tao ang pinakamababang paraan para makasurvive. At inihanda ko na ang huling atake para tuluyang patayin ang lahat ng ilusyon ng pamilya Vivaldi. Bumagsak muli ang malakas na ulan kinahapunan. 2 araw na ang nakalipas mula ng opisyal na mag-file ng bankruptcy ang Vivaldi Group. Puno ang mga financial news ng ulat tungkol sa makasaysayang pagbagsak ng economic godchild na si Miguel Vivaldi. Ang shares ng kumpanya ay naging basurang papel na lamang. Sunod-sunod na nag-file ng kaso ang mga bangko, nagre-request ng freeze order sa lahat ng personal na ari-arian ng pamilya Vivaldi para pambayad utang. Si Doña Carmela, pagkagising sa ospital at nalamang nawala ang bilyong pisong yaman at naka-freeze ang credit cards, kaya hindi makapagbayad ng hospital bill, ay muntik na namang mabaliw. Walang perang pambayad. Napilitan si Miguel na pumirma para mailabas agad ang ina. Inalalayan niya ang matanda at may sakit na ina, kasama ang kapatid na si Katrina na walang tigil sa pag-iyak habang naglalakad sa kalsada. Na-corner sa dead end. Nang kumatok ang gutom, ginaw, at takot sa kulungan, ang kayabangan ng peking mayamang pamilya ay tuluyang nadurog. Ginamit ni Miguel ang huling barya niya para makipag-ugnayan sa mga underground connections at hanapin ang bago kong address. Alam niya na sa buong mundo, ang tanging taong may kakayahang magligtas sa pamilya niya sa kulungan at kahirapan ay walang iba kundi si Isabel. 5:00 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Nakaupo ako sa sala ng bago kong independent neoclassical mansion sa isang exclusive riverside subdivision. Nakikinig ng classical music at umiinom ng mainit na gatas para sa buntis. Nag-alarm ang security system dahil may mga estranghero sa labas ng gate. Tiningnan ko ang tablet screen. Sa ilalim ng malakas na ulan, 3 basang-basang tao ang nakakapit sa iron gate ng mansion. Sina Miguel, Doña Carmela at Katrina. Wala na ang sosyal at mayabang na aura nila mula 3 araw na ang nakalipas. Puno ng putik ang damit. Hindi makatayo si Doña Carmela at nakasandal kay Katrina, namumutla ang mukha at nanginginig ang labi sa ginaw. Si Miguel ay patuloy na hinahampas ang bakal na gate, sumisigaw ngunit hindi marinig sa screen. Napangisi ako. Kasanayan na talaga ng mga makakapal ang mukha. Kapag may pera, nangaapak. Kapag nawalan ng pera, pamilya bigla ang turing. Kumuha ako ng isang itim na payong, dahan-dahang lumabas, at naglakad sa marble pathway papunta sa gate. Nakapila na ang mga bodyguards ko sa loob, handang harangin ang sinuman. Nang makita nila akong lumabas suot ang isang mamahaling silk maternity dress, nagliliwanag, kalmado, at kabaligtaran ng basang-basa nilang itsura, sabay-sabay silang napaluhod sa baha sa labas ng gate. "Isabel, manugang ko," iyak ni Doña Carmela. "Mali si Mama, bulag si Mama. Libu-libong beses akong humihingi ng tawad sa'yo. Papasukin mo na ako, anak. Malamig dito sa labas. Mamatay na ako, anak. Isabel,
Nakikiusap ako, sabi ni Miguel. Saktan mo ako, murahin mo ako, kahit ano gagawin ko. Pero iligtas mo si mama. Kaka-heart attack lang niya. Bawal siyang maulanan. Bilyonarya ka. Ang barya mo kaya kaming iligtas. Hindi pa tayo annulled. Sa papel, mag-asawa pa tayo. Matitiis mo bang makita ang asawa at biyanan mong mamatay sa kalsada? Ate Isabel, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na po ako mambabastos sa inyo. Sigaw ni Katrina. Maawa po kayo. Bigyan niyo po ako ng trabaho. Hinahabol po ako ng mga nagpapautang. Wala na po akong mapuntahan. Kahit maging katulong, tagalinis ng bahay niyo, gagawin ko po habang buhay. Buksan niyo po ang gate, ate. Ang iyak at pagmamakaawa nila ay humalo sa tunog ng ulan. Lumilikha ng isang nakakasuka at kaawa-awang kanta. Nakatayo ako sa loob ng gate. Ang payong ay tumatakip sa kalahati ng malamig kong mukha. Tiningnan ko sila ng walang puot, walang awa, kundi ang katahimikan ng isang taong nakatingin sa mga batong walang buhay. Mag-asawa? Manugang? Ilang araw lang ang nakalipas noong kumakain kayo ng mamahaling steak at wine? Sinabuyan niyo ako ng bagoong at tinawag niyo akong patay gutom? Naisip niyo ba ang salitang pamilya? Noong pinilit niyo akong pumirma ng annulment at bibigyan ng 500,000 para palayasin sa bagyo para pumasok ang socialite na si Arabella, naisip niyo ba ang araw na luluhod kayo sa akin para humingi ng awa? Nabulag ako, Isabel! Sigaw ni Miguel. Nalinlang ako ng basurang Arabella na yon. Sabi niya buntis siya sa akin. Pero anak pala ng boss niya yon. Ginawa ko lang yon para sa kumpanya natin. Bilang lalaki, ang dami kong sakripisyo. At saka, buntis ka sa anak ko. Kailangan ng bata ng ama. Hindi siya pwedeng lumaki na walang pamilya. Ina ka, isipin mo naman ang anak mo. Ang kawalang hiyaan ni Miguel ay umabot na sa sukdulan. Sa puntong ito, nagagawa niya pang idahilan ang pagtataksil niya bilang sakripisyo. At ang mas malala, ginagamit niya ang hindi pa isinisilang kong anak bilang kasangkapan para i-blackmail ang emosyon ko. Umapaw ang galit ko, ngunit agad ko itong kinontrol at ginawang patalim na pamatay. Miguel, itiko mo yang marumi mong bibig. Anong karapatan mong gamitin ang anak ko? Noong nag-toast ka para sa batang nasa tiyan ng kabit mo, naisip mo ba na buntis din ako? Hindi, kasi wala kang pakialam. Ang batang ito ay magdadala ng apelyidong Vivaldi? Hindi, siya ay magiging nag-iisang tagapagmana ng Alpha Capital. Ikaw, isang talunan, isang estapador, isang basura. Karapat-dapat ka bang maging ama niya? Akala mo ba hahayaan kong tawaging ama ng anak ko ang isang bilanggo? Nang marinig ni Doña Carmela ang salitang tagapagmana ng Alpha, umilaw ang matatakaw niyang mata. Pilit siyang gumapang at kumapit sa bakal na gate, sumisigaw. Apo ko yan! Dugo at laman ng mga Vivaldi. Isabel, magalit ka na sa akin kahit gaano, pero hindi mo pwedeng bawiin ang karapatan ko bilang lola. Pagsisilbihan kita, aalagaan ko ang apo ko para sayo. Patawarin mo na si Miguel para mabuo ang pamilya natin. Ang pera mo ay pera rin ng apo ko, pamilya tayo. Mapait akong napatawa. Totoo nga, ang kalikasan ay mahirap baguhin. Kahit malulunod na, nag-aasam pa rin ang matandang ito sa yaman ko sa pamamagitan ng aking anak. Lumapit ako sa gate, yumuko, at malamig na nagsalita. Tila kutsilyong hinihiwa ang tainga nila. Doña Carmela, pakinggan mo ng mabuti. Ang bagoong na itinapon mo na, dilaan mo pabalik kung gusto mo. Dugo ng mga Vivaldi? Ang dugong puro pagtataksil, kasakiman, at katangahan na yan, inalis ko na sa katawan ng anak ko. Hindi kayo pumunta rito para aminin ang mali nyo. Pumunta kayo rito dahil takot kayong mamatay sa gutom at makulong. Pero hindi ako charity ward. Nagpadala na ang korte ng subpena para kay Miguel dahil sa estafa. Bukas, aarestuhin na siya. Ang mansyon, kotse, kumpanya, lahat kinuha na ng bangko. Opisyal na kayong naging mga basurang nabibilang sa pinakamababang uri ng lipunan. Yan ang kapalit ng kawalan nyo ng utang na loob. Tumayo ako ng tuwid, tumalikod, at hindi na tiningnan ang namumutlang mga mukha nila. Guard, tumawag kayo ng pulis. May mga palaboy na nanggugulo sa labas ng bahay ko. Kaladkarin nyo sila palayo. Kapag nagpakita pa sila rito, pakawalan nyo ang mga aso at ipakagat ang mga binti nila. Pumasok ako sa loob at sumara ang mabigat na pinto ng bahay. Sa labas, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis. Ang sigaw, iyak at sumpa ni na Doña Carmela at Katrina ay nilunod ng ulan hanggang sa tuluyang naglaho.
Ang kahihiyan, gutom, ginaw at kulungan ay opisyal ng bumalot sa mga taong masasama. Ang dignidad nila ay hinubad ko hanggang sa walang natira. Ngayong gabi, mahimbing akong makakatulog dahil alam ko, bukas ay sisikat muli ang araw. At ang buhay namin ng aking anak ay magsisimula sa isang bago, maliwanag at mapayapang kabanata. Dumating ang taglagas sa Maynila. Ang kalangitan ay maaliwalas at asul. Ang mainit na sinag ng araw ay dahan-dahang tumatama sa balkonahing puno ng mga rosas sa mansyon ko sa tabi ng ilog. Nakaupo ako sa rattan chair. Dahan-dahang idinuduyan si Mateo, ang 3 buwang gulang na anghel ko. Ang mga mata niya ay itim na itim. Ang ngiti ay kasing dalisay ng langit. Ganap na walang bahid ng madilim na nakaraan ng kanyang ina. Habang humihigop ng chamomile tea para kumalma, naramdaman ko ang buong kalayaan, kapayapaan, at kaganapan na dumadaloy sa aking dugo. Ang bagyo sa 3 taong pagiging manugang sa isang pekeng mayamang pamilya ay naiwan na ng tuluyan sa nakaraan. Tila ito isang nakakikilabot na bangungot, pero kinailangan para mahubog ang isang inosenteng babae upang maging isang tunay na Iron Lady. Mula noong gabing lumuhod ang pamilya Vivaldi sa ulan sa labas ng bahay ko at binitbit ng pulis, umikot na ang huling gulong ng karma. Dinudurog ang lahat ng labi ng ilusyon nilang imperyo. Nakipagtulungan ang Alpha Capital sa mga investigador, nagbigay ng ebidensya ng pandaraya, tax evasion, at stock manipulation laban sa Board of Directors ng Vivaldi Group. Dahil sa matibay na ebidensya, nahatulan si Miguel ng 15 taong pagkakakulong sa bilibid. Sa araw ng sentensya, nakatayo siya sa harap ng hukom. Payat na payat at mukhang tumanda ng 10 taon. Ang mga mata niya ay blangkong nakatingin sa walang laman na audience gallery. Walang pumunta. Walang umiyak para sa kanya. Ang katapusan ng isang taksil at mukhang pera ay ang pagbubuno ng parusa sa malamig na selda, kinakain ng pagsisisi hanggang sa pagtanda. Tungkol naman kina Doña Carmela at Katrina, matapos kumpiskahin ng korte ang lahat ng ari-arian pambayad sa bangko at partners, naging palaboy na sila. Mula sa pagkain ng caviar at lobster, at pagsusuot ng diamante para laitin ang iba, ang mag-ina ay napilitang lumipat sa isang binabahang iskuwateran sa laylayan ng lungsod. Ang mga donyang kaibigan nila noon ay blinok ang mga numero nila at inuring malas ang mag-ina. Si Katrina, ang socialite na walang alam kundi magkaskas ng credit card, dahil hindi kinaya ang hirap, ay ninakaw ang huling pera ni Doña Carmela at sumama sa isang tambay na siga sa lugar nila. Si Doña Carmela, na ilang beses inatake sa puso, pero walang perang pampagamot, ay napilitang magpulot ng basura at mga lakal ng bote at dyaryo para makakain. Balita ng mga tauhan ko. Minsan daw ay may nakikita silang baliw na matandang babaeng may hawak na basag na mangkok, bumubulong at isinusumpa ang manugang niyang si Isabel na nagnakaw daw ng kastilyo niya, ngunit wala na akong pakialam. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Iyan ang batas ng kalikasan. Sa akin naman, matapos walisin ang lahat ng kalat ng Vivaldi Group, umatras ako sa background, ibinigay ang direktang pamamahala ng Alpha kay Peter at sa executive team. Ginugol ko ang 9 na buwan at araw ng aking pagbubuntis sa ilalim ng world-class medical care, namumuhay na parang tunay na reyna, ngunit hindi ito para magyabang, kundi nasa kapayapaan at karunungan. Ginamit ko ang bahagi ng malaking kita mula sa investment funds para magtayo ng mga foundation at shelter na sumusuporta sa mga single mothers at mga inabandonang ulila. Gusto kong gamitin ang kapangyarihan ng pera para lumikha ng totoong makataong halaga, hindi para tapakan ang dignidad ng ibang tao tulad ng ginawa ng mga Vivaldi. Habang nakaupo sa balkonaheng dinadaanan ng hangin, pinapanood ko ang abalang Metro Manila sa ibaba. Ang isip ko ay wala ng puwang para sa anino ni Miguel at wala ring kahit anong kayabangan sa pagbagsak ni Doña Carmela at ng hipag ko. Ang natira na lamang ay pakiramdam ng kagaanan at kalaliman. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagganti ay ang pagiging malupit sa kanila. Ngunit nang makarating ako sa dulo ng sakit, nalaman kong ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay ang pag-let go. Binitawan ko sila hindi, dahil napatawad ko na sila. Binitawan ko sila para palayain ang sarili ko, para walisin ang mga abo ng isang nabubulok na tadhana, at ibalik sa kaluluwa ko ang isang malinis na lupa kung saan tutubo ang bagong kapayapaan. Sa mga kaibigan, lalo na sa mga kababaihan na tahimik na nagbabasa ng kwentong ito ngayong gabi,
Mula sa sarili kong dugo at buhay, gusto kong mag-iwan ng isang mensahe ng paggising. Tayo, mga babae, ay ipinanganak na may mabuting puso at likas na handang magsakripisyo nang walang hinihinging kapalit. Ngunit pakiusap, huwag na huwag niyong ibababa ang inyong buhay, dignidad, at halaga para lang iangat ang isang lalaki. Ang bulag na pagtitiis at palihim na sakripisyo ay hindi kailanman magbubuo ng isang masayang pamilya. Nagsisilbi lang itong pataba para lalong lumaki ang kayabangan at kawalan ng utang na loob ng mga linta. Huwag na huwag kayong maniniwala sa linyang, dito ka lang sa bahay. Maging mabait ka, at ako na ang bahala sa mundo mo. Dahil kapag dumating ang bagyo, malaki ang posibilidad na ang mismong taong nangako sa iyo niyan ang siya ring magdadala ng bagyo at nakahandang itulak ka sa putikan para lang protektahan ang kanyang sarili. Ang pinakamatulis na sandata ng isang babae ay hindi ang kanyang nakakaawang luha, hindi rin ang kagandahang kumukupas, kundi ang kanyang talino at absolutong kalayaang pinansyal. Hindi mabibili ng pera ang tunay na pag-ibig, pero ang perang pinaghirapan mo mula sa pawis at utak mo ay makakabili ng respeto, ng karapatang maging kontrolado ang sarili mong buhay at ng absolutong kaligtasan para sa mga anak mo. Kapag may pera ka at may paninindigan, kapag may nagsaboy sa iyo ng maruming tubig, hindi mo kailangang lumuhod at umiyak para magmakaawa. Pwede mong gamitin ang sarili mong bundok ng kapangyarihan para durugin ang kayabangan nila, saka ka maglakad palayo ng nakataas ang noo. Huwag na huwag maging isang baging na nakakapit lang sa isang malaking puno, dahil kapag natumba ang puno, mamatay kang kasama ng mga guho. Maging isang puno kang nakatayo sa sarili nitong mga ugat, umaabot ang mga sanga sa araw. Kung ang lalaki sa tabi mo ay karapat-dapat, dalawang puno kayong lilikha ng isang gubat. Kung tumalikod at nagtaksil siya, buong tapang ka pa ring nakatayo, nagniningning, at hindi kailanman kayang pabagsakin. Ang buhay ay puno ng mga pagpili at pagsubok. Ang trahedya ay hindi dumarating para patayin tayo. Dumarating ito para subukan kung hanggang saan ang kakayahan nating bumangon. Kung nasa pinakailalim ka ng kawalan ng pag-asa, kung katataksil lang sa'yo, kung kinuha ang tiwala mo, o nagtitiis ka sa isang toxic na pagsasama, huwag kang susuko. Umiyak ka ng malakas ngayong gabi kung kailangan. Ngunit bukas paggising mo, punasan mo ang iyong mga luha, maglagay ka ng pulang lipstick, itaas ang iyong noo, at lumabas para buuin ang sarili mong imperyo. Ang pinakamalupit na paghihiganti ay hindi ang pagpatay sa iba, kundi ang mabuhay ka ng napakaliwanag, matagumpay, at payapa hanggang sa puntong ang mga taong tumalikod sa iyo ay wala ng karapatang tumayo sa parehong antas mo habang buhay. Isang pinto ang sumara, ngunit siguradong isang mas maliwanag na kalangitan ang magbubukas. Dalangin ko para sa lahat ng kababaihan, na palaging maging matatag ang inyong mga paa sa lupa, may malamig na isipan sa gitna ng bagyo, at may pusong sapat ang init para pagalingin ang sarili. Tandaan, kahit gumuho ang langit ngayon, bukas ay sisikat pa rin ang araw mula mismo sa lugar kung saan ka matapang na bumangon.